Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1871-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Magpatuloy. Hindi nagatubili si Mateo, pinili niyang magpatuloy sa paghamon. Para sa iba, ang heaven-killing sword formation na ito ay parang isang nilalang na nangaagaw ng buhay. Pero para kay Mateo, wala itong maituturing na kahit ano. Ang madali niyang paglampas sa mga round ay hindi rin umaasa sa spatial law. Ang pagdating sa Immortal Grove World ay parang pag-uwi sa sarili. Hanggat inilalabas niya ang aura ng Immortal Grove Heavenly daw, imposibleng atakihin siya ng sword formation na ito. Ganito ang Heaven-killing sword formation, ganito rin ang nangyari kapag binubunot ang Vermilion Bird True Blood. Taglay ni Mateo ang Soul-suppressing Pearl at World-suppressing Steel, dalawang Lifeblood Spirit Treasures. Paano naging sanhi ng pinsala sa kanya ang mga patibong na inilatag ng Heavenly Empyrean Immortal Grove? Sa ika-4 na antas ng pormasayo ng espada, biglang tumaas ang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay kumilos na si Mateo. Nakita lamang nito ang bahagyang paggalaw ng dulo ng kanyang daliri. Ang mga guhit ng liwanag ng espada ay walang hirap-hirap na naitulak palayo. Ang mga nakakatakot na ilaw ng espada ay hindi makalapit sa kanya. Napakalakas. Mas maayos na nalampasan ni Mateo ang ika-4 na round kaysa kay Maduro. Pinagsama ni Maduro ang tatlong kapangyarihan ng batas, at nariyan din ang pagpapalakas ng tunay na dugo ng puting tigre upang magawa ito sa ganitong antas. Si Mateo. Batay sa ano? Napatingin ang lahat sa casual na kalagayan ni Mateo, lahat ay labis na nabahala at natakot. Hindi ginamit ng kasalukuyang Mateo ang kapangyarihan ng Heavenly daw. Pinagsama ni Maduro ang tatlong uri ng kapangyarihan ng batas. Mukhang napakalakas nito, ngunit ang pag-unawa sa tatlong uri ng kapangyarihan ng batas ay naging dahilan din ng kanyang pagbagal sa pag-unawa. Bagamat ang lakas ni Maduro ay higit na nalampasan ang mga powerhouse na may parehong ranggo pagkatapos ng fusion, kung gusto niyang gawin ito tulad ni Mateo, na lumulukso sa 2 o 3 maliliit na realm para labanan ang kalaban, imposible iyon. At ang batas ni Mateo na sword daw ay naunawaan na hanggang sa middle stage 5th firmament. Ang kanyang spatial law ay naunawaan pa nga hanggang sa nakakatakot na peak initial stage 4th firmament. Pagkatapos ng fusion, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang kakilakilabot. Ang Heaven-killing sword formation na ito ay nagsagawa ng pangkalahatang pagsusuri. Para kay Mateo, ang third firmament celestial deity, hindi ito itinuturing na mahirap para sa kanya na malampasan ang ika-4 na round. Kasunod noon ay ang ika-5 round, ika-6 na round, at nakalusot din si Mateo. Nang lumitaw ang transmission array, lahat ay nagpigil ng hininga. Pipiliin ba niyang magpatuloy sa paghamon? Maaari kang pumili na umalis ngayon at maaari ka ring pumili na ituloy ang hamon. Muling narinig ang boses na iyon. Sa dulong bahagi ng malaking hanay, si Maduro na orihinal na nakakuha na ng isang tunay na mystical na kayamanan ng Diyos ay labis na nasiyahan sa kanyang sarili. Pero ngayon, ang pangit ng ekspresyon niya. Nakatitig siya ng mariin kay Mateo, umaasang pipiliin itong magpatuloy. Dahil sigurado siyang imposibleng malampasan ni Mateo ang 3 rounds sa likuran. Sa huling 3 rounds, wala pang nakakita nito dati, walang nang-ahas na sumubok din. Ituloy mo. Mahinahong sabi ni Mateo. Nang inig ang lahat, walang makakaasa na talagang maglalakas loob si Mateo na magpatuloy sa paghamon. Para lang magalit kay Maduro, ayaw na niya ng buhay niya. Mahahalata at nang malampasan ni Mateo ang ika-6 na round, kahit hindi ito kasing hirap ni Maduro, medyo mahirap din ito para sa kanya. Sa 3 rounds sa likuran, halos wala ng posibilidad na makalusot siya. Hindi agad gumana ang ika-7 antas ng kahirapan. Isang mapanirang aura ang unti-unting gumapang palabas sa kalawakan. Pu. Ang iilang martial artist na nakatayo malapit ay talagang namangha sa nakakatakot na aura na ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng grupo ng mga makapangyarihang tao, at dali-daling umatras. Ang kapangyarihan ng ika-7 antas ng sword formation na ito ay talagang nakapangangilabot. Isang pahiwatig ng aura na bigla na lamang lumabas ay nagpasabog sa mga powerhouse ng Celestial Deity Realm. Pagkatapos, si Mateo sa gitna ng bagyo, maiisip ang kanyang presyon.
Nakatuon ang tingin ng lahat kay Mateo. Ito. May mamamatay. Masyadong pinalaki ni Mateo ang kakayahan niya. Ito ba ang lakas ng isang Empyrean? Siguradong patay na ang batang iyon. Nakakatakot na ang ikapitong antas, ano kaya ang magiging hitsura ng pormasayo ng espada sa ikasyam na antas? Ang ekspresyon sa mukha ng lahat ay napakapangit. Ang kapangyarihan ng ikapitong antas ng pormasayo ng espada na ito ay nagpaunawa sa kanila kung ano ang tinatawag na pagkamangha. Ang mapanirang kapangyarihang ito ang nagbigay daan sa kanila upang masaksihan ang kapangyarihan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sa mismong oras na ito, gumana ang ikapitong antas ng pormasayo ng espada. Hindi mabilang na liwanag ng espada ang direktang bumalot kay Mateo. Hindi makita ng mga powerhouse sa labas ng array formation ang figure ni Mateo. Hahaha. Tanga, tingnan mo kung hindi ka pa mamamatay sa pagkakataong ito. Nang makita ni Maduro ang eksenang ito, tumawa siya ng malakas ng walang tigil. Bahagyang gama ng pakiramdam na bumalatay sa mukha ni Kang Ji. Nagagalak siya, nagagalak na hindi siya humamon sa ikapitong antas ng kahirapan. Pinag-isipan ni Kang Ji, kung hahamunin niya ang ikapitong antas ng pormasayo ng espada, tiyak na mamamatay siya. Dahan daw ang lumipas ang oras. Unti-unting humina ang mga ilaw ng espada. Nanliit ang mga mata ng lahat, hindi makapaniwalang nakatingin sa figurang nasa loob ng pormasayo ng espada. Ito. Imposible ito. Napakalakas ng kapangyarihan, paano siya makakaligtas? Puno ng hindi makapaniwalang mga mata ni Maduro. Hindi niya lubos na inakala na makikita niya si Mateo. Sa ilalim ng ganitong nakapangangilabot na mga ilaw ng espada, hindi maiiwan ni Mateo kahit isang bangkay. Pero ngayon, nakatayo roon ng maayos si Mateo. Mabuti na lang at marami pang sugat sa katawan niya. Nakatayo roon si Mateo nang hindi gumagalaw, nakapikit ang dalawang mata. Sa Frost Counter Sword, walang tigil ang pagtulo ng sariwang dugo mula sa dulo ng espada. Malinaw na hindi maganda ang kalagayan ni Mateo, ngunit ang kanyang kumakabog na dibdib ay nagsasabi sa lahat na maayos siya. Paano ito nangyari? Nakarating naman siya sa ikapitong antas, wala talagang saysay. Maaari kayang mas dakila pa ang talento niya kaysa kay Maduro. Pero, kahit si Lord Kang Ji ay walang lakas ng loob na hamanin ang ikapitong antas ng pormasayo ng espada. Sunod-sunod na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa lahat ng dako. Ang pagganap ni Mateo ay talagang lumampas sa kanilang inaasahan. Akala niya noong una ay isa lamang itong Third Firmament Celestial Deity, may reputasyong hindi nararapat, at hindi niya kayang pumasa sa unang tatlong antas kahit pa pumasok siya sa Sword Formation. Pero ngayon, nalampasan talaga ni Mateo ang ikapitong antas ng sabay-sabay. Ang ganitong uri ng nakakatakot na talento ay nagbigay sa kanila ng napakalaking pagkabigla. Sa isang kisap mata, gumana ang ikawalong antas ng pormasayo ng espada. Ang kapangyarihan sa pagkakataong ito ay ilang beses na mas nakakatakot kaysa sa ikapitong antas. Isinumpa ni Maduro si Mateo na mamatay ng walang tigil sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na makakarating man lang si Mateo sa ikawalong antas. Pero, nang umatras ang pormasayo ng mga espada, nakatayo pa rin si Mateo habang nakataas ang kanyang espada, walang gumagalaw. At ang lugar kung saan siya nakatayo ay pareho pa rin sa dati, nang hindi gumagalaw kahit kaunti. Natulala ang lahat. Anong nangyayari rito? Maaari kayang nalampasan ni Mateo ang ikawalong palapag ng hindi gumagalaw. Gumana ang pormasayo ng espada sa ikasyam na antas. Ang nakakakilabot na presyon na iyon ay nagparamdam kahit kay Kang Ji, ang powerhouse na ito ng Ninth Firmament True God, na parang hinihigop. Masyadong nakakatakot. Nakakatuwa talaga ako. Medyo interesante. Sa loob ng dagat ng Kamalayan, biglang tumawa ng kakaiba si Empyrean Devil Feather. Bahagyang kumunot ang noo ni Zonji at sinabing, oo nga. Ang batang ito ay palaging kakaiba. Ngumiti si Empyrean Devil Feather at sinabing, hindi mo ba nahahalate? Nakikita ang ano? Nakakaintindi ang batang ito sa paggamit ng espada. Kay naiintindihan mo ba ang tungkol sa espada? Naiintindihan mo ba ang nasa loob ng Heaven Killing Sword Formation? Anong klaseng biro ang ginagawa mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Zonji. Hey, kung tama ang aking mga hula, pagkatapos ng ikasyam na antas ng pormasayo ng espada, mananatili pa rin siyang ganito ang poster eh.
Sa ikawalong at ikasyam na antas ng kahirapan, hindi siya gumalaw kahit kailan. Nakakagulat ang mga salita ni Empyrean Devil Feather. Labis na nagulat si Zonji at hindi makapaniwalang sinabi, paano nangyari iyon? Ngumiti si Empyrean Devil Feather at sinabing, kung hindi ako nagkamali ng tingin, ang limitasyon ng lakas ng batang ito ay nasa ikapitong antas. Ang dalawang bala sa likod, hindi niya ginamit ang sarili niyang lakas para malampasan ang mga iyon. 1872. Hindi umaasa sa sarili niyang lakas. Pero anong klaseng kapangyarihan ang makakahadlang sa isang nakakatakot na pormasayo ng espada? Talagang namangha si Zonji. Ngumiti si Empyrean Devil Feather at sinabing, malamang. Ang batang ito ay may malalim na koneksyon sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Nagulat si Zonji sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay bigla siyang nakakita ng liwanag. Sa oras na ito, humina ang mga ilaw ng espada. Muling lumitaw ang figure ni Mateo at ganoon pa rin ang poster. Pigil ang hininga ng lahat, pakiramdam nila ay may malaking mangyayari. Empyrean Spirit Treasure. Makakakuha siya ng Empyrean Spirit Treasure. Bago ito, walang mag-aakala na kayang malampasan ni Mateo ang ikasyam na antas ng Sword Formation. Pero dahil nakayanan niya ito, nangangahulugan iyon na makakakuha si Mateo ng isang Empyrean Spirit Treasure. Ito ay isang bagay na ikinabaliw ng napakaraming tao. Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata, ang espadang nakatutok sa kanyang katawan ay sumabog, halos maging parang katawan. Ang kanyang batas sa sword daw ay umakyat sa panibagong yugto, at umabot na sa huling yugto ng ikalimang kalangitan. Gaya ng hula ni Empyrean Devil Feather, matagal na niyang pinag-iisipan ang tungkol sa espada. Binabati kita sa paglampas sa Heaven Killing Sword Formation. Ngayon, makakakuha ka na ng isang Empyrean Spirit Treasure. Stellar War Banner. Isang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit at lumapag sa kamay ni Mateo, at naging isang maliit na itim na bandila. Ang maliit na bandila ay nagbigay ng matinding alon-alon na nagpainit sa mga mata ng lahat ng martial artist. Inalog ni Mateo ang kanyang pulso at agad na nawala ang maliit na bandila. Kasunod nito, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa transmission array. Kumislap ang liwanag, lumitaw ang figure ni Mateo sa kabilang dulo ng Heaven Killing Sword Formation. Swoosh! Kaagad, isang imahe na parang nasa likuran ang sumugod sa Heaven Killing Sword Formation. Nang tumugon ang lahat, huli na ang lahat, bawat isa ay labis na nagsisisi at nagagalit. Sus Mariosep, natalo ako ng lalaking yun. May ilang malalakas na True God na pumadyak. Nalagpasan na ni Mateo ang Heaven Killing Sword Formation at nakapasok na sa kabilang panig ng Sword Formation. Ngayon, kung sino man ang unang makaklear sa formation, ay may pag-asang makakuha ng Empyrean Spirit Treasure. Sa ganitong kritikal na panahon, natural lang na mas maaga ang isang tao ay mas mabuti. At ang unang taong humamon sa pormasayon ay si Zonji mismo. Na-activate na ang Grand Array. Baliwala lang sa kanya ang unang 3 rounds. Sa sandaling lumitaw ang figure ni Mateo, agad na nagbago ang kapaligiran sa kabilang dulo ng malaking hanay. Maduro, sinubukan ko na itong malaking hanay. Ganito lang talaga. Hindi ka man lang nangangahas na hamanin ang ikapitong antas, talagang mahina ka. Tila hindi naramdaman ni Mateo ang pagbabago sa kapaligiran, habang nakatingin kay Maduro habang sinasabi ito ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Nanigas ang ekspresyon ni Maduro. Nang maalala ang mesensi ng usapan niya kanina, ninais niyang makahanap ng butas sa lupa na mapaghuhukayan. Dinurog siya ni Mateo sa paghamon sa Heaven Killing Sword Formation hanggang sa malubha ang kanyang tama. Hindi maisip ni Maduro kung paano ito nalagpasan ni Mateo. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Maduro na may 2 beses na tumapik sa kanyang balikat. Lumingon siya para tingnan, sino ba iyon kung hindi si Kang Ji? Bigla siyang natauhan. Paano kung nalampasan ni Mateo ang Heaven Killing Sword Formation? Ang kayamanan ng isang tao ay siyang dahilan ng kanyang sariling kapahamakan dahil sa kasakiman ng iba. Naging kalaban ng lahat si Mateo nang makuha niya ang kayamanan ng Empyrean Spirit. Sumulyap siya at natuklasan na lahat ay nakatitig kay Mateo na parang mga gutom na lobo. Hey! Ano naman? Dahil sa nalalapit na kamatayan, may lakas ka pa rin para guluhin ako ngayon, nakangising sabi ni Maduro. Tumingin si Kang Ji kay Mateo at malamig na sinabi, ibigay mo ang kayamanan ng Empyrean Spirit at gagawin kong madali ito para sa iyo.
Kang Ji, gusto mo bang ibulsa ang kayamanan ng Empyrean Spirit ng mag-isa? Sa oras na ito, ilan pang mga late-stage True God Realm Powerhouse ang lumapit, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi maganda. Kalmado ang ekspresyon ni Kang Ji habang malamig niyang sinabi, kayo ba ang ilan sa inyo na naglalakas loob na kalabanan ang aking malawak na langit na dakilang Imperial Capital? Isang makapangyarihang nilalang sa True God Realm ang nagsabi, hahaha. Kang Ji, nagbibiro ka ba? Sa loob ng isang mastiko na kaharian, ginagamit mo ba ang imperial na dakilang kapital ng imperyo para takutin kami? Hanggat nakukuha natin ang kayamanan ng Empyrean Spirit, sino ang maglalakas loob na magsabi na hindi tayo makakalusot sa Empyrean Realm? Sa oras na iyon, sino ang magagalit sa iyong malawak na langit na dakilang kabisera ng imperyo? Sa harap ng isang kayamanan ng Empyrean Spirit, walang sino man ang makapagpigil ng sarili. Kumunat ang noo ni Kang Ji at malamig na sumangot, kayong mga katulad ninyo ay gusto ring agawin ang kayamanan ng Empyrean Spirit mula sa akin. Hindi ba't natuklasan ninyong lahat na pagkatapos ninyong malampasan ang Heaven-Killing Sword Formation, wala na ang Realm Suppression? Putok. Biglang namulaklak ang isang nakakatakot na world powerhouse sa katawan ni Kang Ji, dahilan para magbago ang mga mukha ng grupo ng mga True God Powerhouse. Ikasyam na kalawakan, tunay na Diyos. Isa itong tunay na Diyos ng Ninth Firmament. Malaking pagbabago ang naidulot ng Heaven-Killing Sword Formation na ito. Nang matapos nilang linisin ang Sword Formation, tila bumalik na sa normal ang lahat. Nang mabawi ang kanyang tunay na lakas, naging napakalaki ng kalamangan ni Kang Ji. Ang mga powerhouse na ito ng True God, kahit ang 8th Firmament True God, ay hindi rin niya katapat. Ang powerhouse ng True God Realm kanina ay patuloy na sumisigaw, napakarami natin, takot sa kanya para saan? Siya ang 9th Firmament True God Realm, hindi rin isang powerhouse ng Empyrean Realm. Kung magtutulungan tayo, baka hindi siya ang maging katapat natin. Nag-aalab ang mga titig ni Kang Ji. Nang tingnan niya ang ilang mga powerhouse ng True God sa ilalim ng pamumuno ng Vast Heaven Great Imperial Capital, sinabi niya, kumusta naman kayo? Makikipag-ugnayan din ba kayo sa akin kasama nila? Nagpalitan ng tingin ang iilang taong iyon, lahat ay nag-aalangan. Ang kanilang kasalukuyang pagkakakilanlan ay lubhang nakakailang. Ang sabihing hindi sila naantig ng kayamanan ng Empyrean Spirit, ay mali iyon. Ngunit, nang kumilos na sila, wala nang daan ng pag-atres. Putok. Sa oras na ito, isa na namang nakakatakot na pagputok ng kapangyarihang pandaigdig ang biglang sumiklab, at kayang-kaya nitong harapin ang aura ni Kang Ji. Isa na namang ikasyam na langit, tunay na Diyos. Sabi ng ikasyam na Diyos ng kalawakan, hey, Kang Ji, totoo na galing ka sa malawak na langit na dakilang kabisera ng imperyo, pero isa ka lamang Diyos ng ikasyam na kalawakan. Anong karapatan mo para pauwiin silang lahat? Ang mga kayamanan ng espiritu ng mga emperyo ay nakukuha ng mga tadhana. Masyado ring mapangapi ang iyong malawak na langit na dakilang kabisera ng imperyo, hindi ba? Sa wakas ay lumitaw ang kapansin-pansing pagbabago sa mukha ni Kang Ji. Yi daw. Lumalabas na itinago mo pala ang lakas mo. Nanliit ang mga mata ni Kang Ji habang sinasabi niya ito. Labis na nagulat ang iba. Ang Yidaw na ito ay isang makapangyarihang nilalang sa mga naglalakbay na cultivator at palaging lumilitaw sa harap ng mga tao bilang isang 7th Firmament True God. Pero ngayon, direkta na niyang narating ang 9th Firmament True God Realm. Malinaw na itinago niya ang kanyang lakas, nililinlang ang mga mata at tainga ng lahat. Ngumiti si Yidaw ng mayabang at sinabing, Kang Ji, ngayon, may kwalifikasyon ba itong yang na ito para makipagkompetensya sa iyo para sa kayamanang ito ng Empyrean Spirit? Pagkatapos magsalita, humarap siya kay Mateo at sinabing, nako, ang galing mo talaga. Nakakaawa ang mamatay dito. Ibigay mo sa akin ang kayamanan ng Empyrean Spirit, at gagawarin ko ng garantiya ang buhay mo. Tumalim ang tingin ni Kang Ji at sinabing, Mateo, basta't ibibigay mo sa akin ang kayamanan ng Empyrean Spirit, dadalhin kita sa malawak na langit na dakilang kabisera ng imperyo at aalagaan kita ng seryoso. Gamit ang iyong talento, tiyak na mapapahanga mo ang mundo sa hinaharap. Ang talento ni Mateo, nakita ito ng lahat, hindi ito maaaring pekain. Sa kanilang mga puso, matagal na nilang kinikilala si Mateo. Sa ganitong sitwasyon, hindi maintindihan ang puso ng isang tao, ano pa nga ba ang silbi nito kahit na mas mataas pa ang talento ng isang tao.
Sabi ng powerhouse ng 8th Firmament True God dati, Kahanga-hanga ba talaga ang 9th Firmament True God? Parang pagutot ang kalokohan na sinabi ninyong dalawa, akala mo ba tanga si Mateo? Mateo, ibigay mo sa akin ang kayamanan ng Empyrean Spirit, sa paghawak ng ilan sa atin, gagagarantiyahan namin ang buhay mo. Ako, si Rufan, ay talagang isang lalaking tumutupad sa aking salita at kayang sumumpa ng isang heavenly daw oath. Sandaling hindi sumuko ang tatlong pangunahing kapangyarihang ito, lahat ay pinilit si Mateo na ibigay ang kayamanan ng Empyrean Spirit. Ang Mateo na kanina patahimik ay biglang tumawa. Sabi ko, masyado ba kayong nag-iisip? Kailan ko sinabing ibibigay ko sa inyo ang kayamanan ng Empyrean Spirit? Puno ng pangungutya ang mga salita ni Mateo. 1873. Tumawa si Idaw nang may pag-aalinlangan habang sinasabing, hindi mo ba ibibigay ang iyong tulong? Mali ba ang gamot na nakain mo? Kahit ang katulad mo, isang third firmament celestial deity, ay kayang ipagtanggol ang kayamanan ng Empyrean Spirit. Sa harap ng isang grupo ng mga powerhouse ng True God, sinabi talaga ni Mateo na hindi niya ibibigay ang kayamanan ng Empyrean Spirit, talagang napakatapang nito. Kalimutan mo na si Idaw, Kang G, ang ganitong uri ng walang kapantay na powerhouse ng 9th Firmament True God, kahit ang 1st Firmament True God ay hindi rin kayang tanggihan ng isang baguhang tulad ni Mateo. Ang pakikipagtagisan ni Maduro kay Mateo ay para lamang mga batang naglalaro ng bahay-bahayan sa paningin ng mga malalaking taong ito. May potensyal silang maging isang powerhouse, ngunit hindi ibig sabihin noon ay powerhouse na sila ngayon. Ang ganitong katigasan ng ulo at kay-abangan na talagang walang katwiran ay magiging dahilan lamang ng pagkawala ng buhay ni Mateo. Malamig na sabi ni Mateo, kunin ninyo mismo kung kaya ninyo. Kung binubuli ninyo ang isang junior dito, mayabang pa rin kayo, lahat kayo ay talagang walang hiya. Malamig na ngumiti si Kang G at sinabing, nako, sa mundong ito, ang lakas ang nangingibabaw. Kung walang lakas, hindi ka karapat-dapat na magmay-ari ng mga kayamanan. Tumawa rin ng malakas si Idaw at sinabing, ano ang mukha? Maaari ba itong kainin bilang kanin? Maaari ba itong magpalakas? Nako, napakabata mo pa. Malinaw na hindi ganoon kapasyente si Rufan, malamig na sumangot habang sinasabing, tama na ang kalokohan. Nako, kung hindi ko ibibigay ang kayamanan ng Empyrean Spirit, papatayin muna kita. Sa simula, ang grupo ng mga True God Powerhouse ay handang maglaban. Ngunit sa oras na ito, ang mga sibat ay pawang nakatutok kay Mateo. Dahil ayaw ibigay ni Mateo ang kayamanan ng Empyrean Spirit, kahit anong pag-aaway nila, nauwi rin sa wala ang lahat. Hindi naman siguro mawawala ng malay ang batang ito, di ba? Kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean, mayroon siyang kapalaran para makuha ito, pero wala siyang buhay para gamitin ito. Hindi ko maintindihan ang iniisip ng batang ito. Kung ako yun, matagal ko nang itinapon ang kayamanan ng Empyrean Spirit. Nakakainis talaga ang bagay na ito, pero hindi niya talaga maintindihan ang sitwasyon. Sa tingin niya patay na siya. Hindi takot na pasabugan ang sitwasyon kapag nanunood ng palabas. Pakiramdam ng mga Celestial Deity Powerhouse at ng mga True God Powerhouse na iyon ay masyadong walang kwenta si Mateo. Iniabot ni Mateo ang kanyang palad, at lumitaw ang Stellar War Banner sa kanyang kamay. Kumalat ang malalakas na alon. Nang maramdaman ang malakas na alon na ito, ang mga mata ni Kang G at ng iba pa ay nagpakita ng walang kapantay na time na tingin. Ayan na, parang ganito na nga. Walang saysay ang pagiging matigas ang ulo, bilasan mo at ibigay mo na. Ngumiti si Kang G at sinabi. Akala ng lahat ay sumuko pa rin si Mateo sa huli. Sa harap ng napakaraming True God Powerhouses, walang sino man ang maaaring maging matatag. Sino ang mag-aakala na may bahid ng pangungutya na sumilay sa mga labi ni Mateo at malamig na sinabi, nandito lang ang Stellar War Banner. Kung may kakayahan ka, pumunta ka rito at kunin mo. Nagulat ang lahat, hindi inaasahan na si Mateo pala ay nag-arte na parang nakikipag-away. Hoy! Sus Mariosep! Sa oras na ito, isang figure ang biglang sumulpot sa likuran ni Mateo. Nagbago ang mga mukha ni Kang G at ng iba pa. Hindi nila inaasahan na may isang taong unang makakalaban para makakuha ng kalamangan. Biglang sumabog ang mga aura ni Kang G,
Yi Dao, Rufan, at ang iba pa, at sumugod patungo kay Mateo. Pero sa pagkakataong ito, biglang lumaki ang maliit na bandila sa kamay ni Mateo. Biglang dumilim ang langit, at nagkalat ang mga bituin sa kalangitan. Hinawakan ni Mateo ang Stellar War Banner gamit ang isang kamay at biglang kumaway. Hindi mabilang na liwanag ng mga bituin ang biglang nagsama-sama sa itim na bandila. Isang nakakatakot hanggang sa sukdulang aura ang biglang sumiklab na ikinagulat ng taong palihim na sumugod. Putok. Ang taong tumambang ay direktang lumipad palabas ng 1,000 talampakan ang layo habang ang sariwang dugo ay mabilis na bumulwak sa daan. Nang siya ay bumagsak sa lupa, wala ni isang bahagi ng kanyang katawan ang natira. Biglang tumigil ang mga figure ni Kang Ji at ng iba pa, nakatingin sa eksenang ito ng may matinding pagkabalisa at takot. Ito ba ang kapangyarihan ng isang kayamanan ng Empyrean Spirit? Napakalakas, sabi ni Kang Ji nang may gulat na tingin. Napakapangit ng ekspresyon ni Yi Dao habang sinasabi niya, si Li Zhou ay ang tunay na Diyos ng ika-6 na langit para hindi man lang harangan ang kapangyarihan ng isang atake mula sa Stellar War Banner. Nakuha niya lang ang Stellar War Banner at wala siyang oras para pinuhin pa. Isa lamang siyang Third Firmament Celestial Deity, kaya bakit niya kayang ilabas ang ganitong nakakatakot na kapangyarihan? Puno ng pagtataka si Rufan. Ang taong palihim na sumalakay kay Mateo ngayon lang ay tinatawag na Li Zhou, isang makapangyarihang true god sa mga naglalakbay na cultivator, ang kanyang lakas ay hindi mahina. Noong nagtatalo si Mateo at ang 3 paksayon, matagal na niyang plano ang palihim na pagtambang. Nakahanap siya ng pinakamagandang anggulo para sa palihim na pag-atake at gusto niyang agawin ang Stellar War Banner pagkatapos niyang mapatay si Mateo, at pagkatapos ay makatakas. Hindi niya talaga inakalang matatalo siya ni Mateo nang halos mamatay sa isang galaw lang. Tiningnan ni Mateo ang iilang tao nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at malamig na sinabi, bakit hindi na kayo nagmamadali? Ayaw niyo ba ng lahat ng Stellar War Banner? Nandito lang yan, kaya kunin niyo na. Ang pangit ng ekspresyon ni Kang Ji at ng iba pa. Si Mateo, ang lalaking ito, ay talagang nakakainis ng walang pag-aalinlangan. Nako, kung gusto mong mamatay, tutuperin namin ang hiling mo. Yi Dao, Rufan, sabay-sabay tayong aatake. Gustong makita ng matandang ito kung may 3 ulo at 6 na braso ang batang ito. Malamig na sabi ni Kang Ji. Tumanggaw sina Yi Dao at ang iba pa at sinabing, sige. Patayin muna ang batang ito, at pagkatapos ay dahan-dahan nating aayusin ang mga bagay-bagay sa ating dalawa pagkatapos. Malinaw na ang ilang taong ito ay nagkasundo at magtutulungan upang harapin si Mateo. Putok. 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 Isang sunod-sunod na makapangyarihang aura ang biglang lumabas, sumugod patungo kay Mateo. Nagbago ang kulay ng langit at lupa. Sa loob ng Law Enforcement Hall, sina Lian Fang at ang iba pa ay may maputlang kutis na parang kamatayan. Ang malalakas na alon na nagmumula sa direksyon ng God's Fall Mountain Range ay nagpanginig sa buong mundo. Nalampasan nito ang kapangyarihan ng isang maliit na mundo. Silang lahat, ang mga taong ito na nanirahan sa isang maliit na mundo, ay hindi pa nakaranas ng ganito katakot na kapangyarihan noon. Sa kanilang paningin, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sapat na upang sirain ang Immortal Grove World. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Mateo na kahit siya ay walang tiwala sa sarili sa pagkakataong ito. Anong grupo ng mga halimaw ang pumasok sa pagkakataong ito? Gulat na sabi ni Lian Fang. Maaari kayang. Si Mateo ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga halimaw na ito. Ito. Anong antas na ba ang narating niya ngayon? Tanong ni Sky Distant. Isang walang kapantay na makapangyarihang kapangyarihan ng Heavenly daw ang walang pakundangang itinurok sa Stellar War Banner. Biglang lumawak muli ng kaunti ang Stellar War Banner. Nagdilim ang kalangitan, mga tipik ng bituin ang nagkalat sa kalangitan, muling nagtagpo sa Stellar War Banner. Biglang iwinagayway ni Mateo ang watawat ng digmaan, isang mas malakas na puwersa kaysa dati ang biglang bumulagta, sumalpok sa iilang magagaling na makapangyarihang True God. Putok! 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 Napunit ang kalawakan, nabuwag ang lupa. Sina Kang Ji, Yi Dao, at ang iba pa ay direktang lumipad palayo dahil sa napakalaking puwersang ito. Siyempre,
Dahil sa ganitong kakilakilabot na kapangyarihan, dumanas din si Mateo ng matinding negatibong reaksyon. Pero baliwala lang ito. Sa ngayon, ang tingin ng lahat ng nakatingin sa kanya ay parang nakakakita ng mga multo. Isang celestial deity ng third firmament na may dalang kayamanan ng Empyrean Spirit, ang nanag sa ilang powerhouse ng ninth firmament True God. Ang tagumpay sa labanang ito ay sadyang nagpasabog sa kanilang mga ulo. Paano ito naging posible? Paano niya nagawa iyon? Kahit na isa itong powerhouse sa unang yugto ng True God Realm, imposible ring umasa sa isang Empyrean Spirit Treasure para labanan ang pagsasama nina Lord Kangji at Lord Yidao, tama ba? Akala ng lahat ay isang malambot na persimmon si Mateo, na alam naman nilang isa palang diamante ang lalaking ito. Pilit na tiniis ni Kangji at ng iba pa ang kaguluhan sa kanilang mga panloob na bahagi, gamit ang labis na gulat ng mga titig upang tumingin kay Mateo. Ang lakas na ipinakita ni Mateo ay halos kapareho ng sa kanila. Hindi, dapat nga mas mataas pa ito ng isang angkla kaysa sa kanila. Dahil hinarang ni Mateo ng mag-isa ang ilan sa kanilang pinagsamang mga atake. Paano ito naging posible? Hindi ba't bawat isa sa inyo ay nagyayabang na maging makapangyarihan? Hindi ba't ang lakas ang nangingibabaw? Ito ang lakas ninyo. Ganito lang din. Sabi ni Mateo na may nanunuyang tingin. 1874. Kumalat sa paligid ang mapangutsyang boses ni Mateo na parang walang kapantay na arrogant. Pero sa kasalukuyan, walang nakakaramdam na siya ay mayabang. Si Mateo, na may hawak na Stellar War Banner, ay talagang may kwalipikasyon para magpakita ng paghamak sa iilang makapangyarihang peak True God powerhouses na ito. Bagkus, ang maduro sa di kalayuan ang kasalukuyang natatakot na hanggang sa mamaatla ang kanyang kutis. Habang naglalakad, inamaliit niya ng husto si Mateo. Hanggang sa matapos ni Mateo ang Heaven-Killing Sword Formation, sa wakas ay nakita niya ang nakakatakot na potensyal at lakas ni Mateo. Sa oras na iyon, itinuturing na niya si Mateo bilang isang mabigat na kalaban. Pero ngayon, natatakot siya. Si Mateo, na may hawak ng Stellar War Banner, ay nakipaglaban hanggang sa tabla kina Kangji, Yidao, at sa iba pa. Ang pagpatay sa kanya ay isang bagay lamang ng paggalaw ng kanyang mga daliri. Pinagmasdan ni Mateo ang apat na direksyon, iwinagayway ang Stellar War Banner sa kanyang kamay, at nakangiting sinabi, nandito lang ang Stellar War Banner. Kung mayroon mang gustong kumuha nito, maaari kayong pumunta at kunin ito. Sa oras na ito, sino pa ang nangahas na lumapit at agawin ang Stellar War Banner? Maliban na lang kung pagod na silang mabuhay. Malungkot ang mga mukha ni Kangji at ng iba pa, at labis na nahihiya. Dalawang Diyos ng ikasyam na langit at isang Diyos ng ikawalong langit ang nagsanib puwersa at tanging ang isang tabla lamang ang kanilang kayang labanan sa isang Diyos ng ikatlong langit. Isa lamang itong nakakatawang kinalabasan. Pero alam nila na si Mateo ay may mga kwalipikasyon talaga para magmay-ari ng kayamanan ng Empyrean Spirit. Humph! Tara na! Malamig na sumanghel si Kangji at dinala ang lahat patungo sa susunod na tuktok ng bundok. Ang mga kayamanan ng Empyrean Spirit dito ay tiyak na hindi lang iisa. Dahil napakalakas ng lakas ni Mateo, ang pakikipaglaban hanggang sa wakas dito ay malinaw na hindi matalino. Nang umalis si Kangji at ang iba pa, isa-isa ring umalis sina Yidao at ang iba pa. Nang umalis ang lahat ng mga mayayamang tao, ang iba pang nangahas na hamanin si Mateo kahit kaunti ay umalis din. Sa loob ng Heaven-Killing Sword Formation, nililinis pa rin ni Zanji ang mga bala. Nakahanap si Mateo ng lugar at nagsimulang magnilay-nilay. Dati, nakakuha siya ng malaking pakinabang sa loob ng Heaven-Killing Sword Formation, kaya naman lubos na bumuti ang kanyang Sword Daolo, at nakarating na siya sa huling yugto ng ikalimang firmament. Kailangan niyang maunawaan ng maayos ang mga bagay-bagay. Maganda ang sitwasyon para sa kanya, hindi pa rin natatapos ni Maxine at Kennedy ang hamon, kaya maaari na lang siyang maghintay ng marahan. Ngunit sa oras na ito, isang binata ang biglang lumapit kay Mateo. Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata at nakasimangot na nagtanong, may problema ba? Wala naman. Nakikita ko lang nakahanga-hanga ang lakas ni Brother Croswell at gusto kong makipagkilala. Ako si Tangyan, isang naglalakbay na magsasaka, sabi ng binata habang nakakuyom ang mga kamao. May impresyon si Mateo kay Tangyan.
Dati, nang hinamon niya ang Heaven-Killing Sword Formation, madali niyang nalampasan ang unang 3 rounds. Nang mga panahong iyon, ikinagulat pa nga ni Mateo. Gayunpaman, hindi niya piniling magpatuloy sa paghamon, sa halip ay direktang lumapit sa pamamagitan ng transmission array. Bagamat ang tangya na ito ay isang naglalakbay na tagapagtatanim, ang kanyang lakas ay talagang kakaiba. Iba lang talaga siya kina Maduro at Howell. Napakasimple niya lang. Kaya, si Brother Tang ako. Ikinagagalak kong makilala ka. Laging 10 beses na babalik ang gantimpala ni Mateo kapag may ibang nagpapakita sa kanya ng respeto. Nakangiting bati ni Tangya na ito at napakamapagkumbaba, kaya natural lang na hindi tatanggi si Mateo. Ngumiti si Tangyan at sinabing, sa totoo lang, sa pintuan ng Ibong Vermilion, nakita ko na si Brother Croswell na kumilos. Nang mga oras na iyon, talagang kinatatakutan ako. Ang mapagsama ang batas ng sword daw at batas spatial sa ganitong antas, bihira ko lang itong makita sa buhay ko. Sabi ni Mateo, napakabait mo. Malamang hindi rin kasing simple nang inaakala mo ang lakas ni Brother Tang, di ba? Napangiti ng mapait si Tangyan nang marinig iyon at sinabing, hey, parang may kakayahan akong Tang na ito kapag sinusuri ko ang sarili kong konsensya, pero kumpara kay Brother Croswell, malayong-malayong iyon. Hindi takot sa tawa ni Brother Croswell, itong Tang na ito ay punong-puno rin ng kumpiyansa bago dumating. Pero ngayon, mahirap nang bumaba sa isang tigre pagkatapos sumakay sa likod nito. Isa akong naglalakbay na magsasaka na walang maaasahan. Iniisip ko kung masusundan ko ba si Brother Croswell. Mabuti rin ang pagiging tagasunod. Pasimpleng sinabi ito ni Tangyan, ngunit sa totoo lang, gusto niyang makahanap ng taga-suporta. Hindi na ang laban ngayon ang kaya niyang salihan. Maraming naglalakbay na magsasaka ang nagkukunwaring mangisda sa magulong tubig bago pa man sila dumating. Tutal, ang mga powerhouse ng True God ay kailangan ding supulen hanggang sa Celestial Deity Realm. Pero ngayon, lahat sila ay nakabawi na ng kanang lakas. Lahat sila, ang mga makapangyarihang nilalang na ito sa Celestial Deity Realm, ay naging awkward. Hindi sila makaalis kung gusto nila, hindi rin sila makakapasok kung gusto nila. Kahit na isa ring Celestial Deity Realm si Mateo, sa ngayon, walang sino man ang magtuturing sa kanya bilang isang Celestial Deity Realm. Normal lang na hanapin siya ni Tangyan para maging taga-suporta niya. Tumingin si Mateo kay Tangyan nang may nag-aalab na tingin, gustong makakita ng kung ano mula sa mga mata nito. Pero, si Tangyan ay may tapat na tingin, ang kanyang mga mata ay napakakalma, walang makitang kahit ano. Huho, ang mistiko na kaharian sa likuran ay malamang na mas nakakatakot pa kaysa sa Heaven-Killing Sword Formation na ito. Nahihirapan pa nga ang Yen na ito na protektahan ang sarili ko, lalo na ang magsalita tungkol sa pagprotekta kay Brother Tang. Pasensya na, sabi ni Mateo at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nag-isip sandali, ngunit tinanggihan pa rin ito ni Mateo. Hindi siya isang baguhang kakadebo lang sa mundo. Hindi maintindihan ang loika ng puso ng isang lalaki, naiintindihan pa rin niya ito. Sa mga pumasok sa Immortal Grove World, alin ang hindi ginawa iyon para sa mga kayamanan dito? Napakaraming tao sa biyaheng ito, na mapagkakatiwalaan ni Mateo ay isa ring Maxine. Kahit si Kennedy, hindi rin siya lubos na makakapanatag. Ngayon, isang estranghero ang humiling na isama siya, paano niya magagawang panatagin ang loob nito at makasama siya? Sa totoo lang, ang pinakainaalala ni Mateo ay hindi ang mga taong ito kay Kang Ji. Ang paggamit ng Stellar War Banner ay para lamang magbigay ng panangga. Kaya ni Mateo na harapin ng sapat si Kang Ji at ang iba pa sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Heavenly Dao. Ang talagang ikinababahala ni Mateo ay ang mga makapangyarihang Empyrean. Ang mga salitang sinabi niya kay Lian Fang at sa iba pa ay nagmula rin dito. Limitado rin iyon kung sasabihin mong walang talo si Mateo sa Immortal Grove World. Sa ngayon, medyo nakabawi na ng primordial energy ang Immortal Grove World. Pero medyo masyadong malakas pa rin ito para makipag-ugnayan sa mga Empyrean powerhouse. Kapag naglaban ang mga Empyrean powerhouse sa Immortal Grove World, malamang na maglalaban sila hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang maliit na mundong ito. Bagamat isa lamang Empyrean ang Heavenly Empyrean Immortal Grove, hindi naman talaga siya isang ordinaryong Empyrean. Mas malakas siya kaysa sa mga ordinaryong Empyrean.
Sino ang makakagarantiya na walang mga Empyrean powerhouse na sumusupil sa kanilang mga kaharian at tahimik na pumapasok ng palihim? Wala ni Katie Ting na depekto sa katawan nitong si Tang Yan. Pero pakiramdam ni Mateo, walang kapintasan ang pinakamalaking kapintasan. Nang suriin niya si Tang Yan, masyadong kalmado ang pagganap ni Tang Yan. Kailangang malaman ng isa, ipinakita niya ang kapangyarihan ng Peak True God Realm. Ang isang simpleng celestial deity realm ay talagang walang pakialam. Siyempre, hindi itinanggi ni Mateo kung si Tang Yan ay may matatag na pag-iisip at nanatiling hindi natitinag. Pero ayaw niyang sumugal. Bumantong hininga si Tang Yan at sinabing, si Tang na ito ang mapusok. Sana ay hindi magalit si Brother Crosswell. Palam. Tumango si Mateo at hindi na nagsalita. Sa oras na ito, kumislap ang liwanag at lumitaw ang figure ni Zonji. Swoosh! Halos walang tigil kahit kaunti, iginiya ni Zonji ang kanyang teknik sa paggalaw hanggang sa limitasyon, at mabilis na tumakbo patungo sa malayo. 3 round lang ang nalampasan ni Zonji, baliwala lang sa kanya ang unang 3 round. Sa loob ng hanay ng mga tauhan, ang sitwasyon sa panig na ito, nakita niya ang lahat. Kaya pinili niyang tumakas agad. Matagal nang hinihintay ni Mateo ang sandaling ito. Malamig na tumawa, muling gumana ang Stellar War banner na hawak niya. Isang nakakatakot na kapangyarihang parang bituin ang biglang sumiklab, at bumagsak patungo kay Zonji. Putok! Bumuga ng sariwang dugo si Zonji ng malakas, ngunit mas mabilis na nawala ang kanyang katawan. Mateo! Hindi na mapagkakasunduan ang ating alitan. Sa malayo, narinig ang galit na ungol ni Zonji. Pero ang kanyang aura ay napakapabago-bago. Malinaw na nagtamo siya ng matinding pinsala. Lahat ay tumingin sa eksenang ito ng may takot, tahimik na parang mga sikada sa taglamig. Isang mataas na kapangyarihan ng 8th Firmament True God, ang Panginoon ng isang lungsod, ang tumakbo palayo nang makita niya si Mateo. Ang sitwasyong ito ay wala ring katulad noon. 1875. Napakatahimik dito. Malamang hindi magandang lugar. Mateo, mag-ingat ka. Napakatahimik ng paligid na nagdulot ng isang nakakabahalang kutob sa puso ni Kennedy. Tumango si Mateo at sinabing, ang lugar na ito ay lubhang puno ng enerhiya ng yin, malamang na maraming masasamang kasuklam-suklam na bagay ang dumarating at umaalis. Sa totoo lang, hindi nag-aalala si Mateo. Sinabi sa kanya ni Dustless na ang lugar na ito ay tinatawag na Azure Ghost Domain, ang lugar kung saan nagpapalaki ng mga multo ang Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sa lugar na ito, maraming makapangyarihang ghost daw powerhouse ang itinatayo. Maaaring mayroon pang ang isang Empyrean Realm powerhouse existence. Pero, dahil kasama si Dustless, hindi man lang nag-alala si Mateo. Malapit na 1 buwan mula nang lumabas siya sa Heaven Killing Sword Formation. Sa daan, nakakita ang iilang tao ng ilang bangkay, ngunit silang 3 ay ligtas at maayos ang kalagayan. Ang lahat ng ito ay natural lamang salamat kay Mateo. Imposibleng sabihin na walang ideya si Kennedy tungkol sa Stellar War banner. Pero ang kasalukuyang Mateo ay hindi pa isang Celestial Deity Realm martial artist na maaaring apihin ng kahit sino. Ang lakas niya sa pakikipaglaban ay halos kasing lakas ng 9th Firmament True God. Kahit na mayroon siyang anumang ideya, tanging ang puso lang ang kaya ni Kennedy na pigilan. Unti-unting nakapasok silang 3 sa kalaliman ng Azure Ghost Domain. Bigla, isang sunod-sunod na malalakas na tunog ng labanan ang nagmula sa harapan at hindi nila maiwasang maging alerto. Yi daw, tapusin mo muna ang mga maltong ito, kung hindi, walang makakaisip na makuha ang 7-colored Aegir Ine. Galit na sabi ni Kang Ji. Sumabog ang kapangyarihang pandaigdig sa katawan ni Yidaw at kasalukuyan siyang nasa isang gusot na digmaan laban sa isang multo na nasa pinakamataas na ranggo. Ang mga multong ito ay napakahirap pakisamahan. Halos lahat sa kanila ay kilala ang Ghost Dao 100 Runes, ang kanilang lakas ay napakalakas. Grabe ang pressure ni Kang Ji, ang hirap harapin ang ilang multo. Ang iba ay dumanas din ng matinding pagkalugi sa ilalim ng pagkubkob ng isang grupo ng mga multo. Galit na sumigaw ang isa sa mga makapangyarihang ghost daw sa kanila, kayong lahat, mga sumpaman na ito, para maglakas loob na magplano laban sa 7-colored Aegir Ine. Dapat kayong lahat mamatay.
Masyadong marami ang mga powerhouse ng Ghost daw, malinaw na disbentaha ang sitwasyon ng mga tao. Nang marinig ang pag-uusap ng mga taong ito, isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Kennedy. Ager Ine na may 7 kulay. Ito talaga ang Ager Ine na may 7 kulay. Naguguluhan si Mateo habang sinasabi, "Senyor, ano ang 7-colored Ager Ine?" Medyo nagulat na tumingin si Kennedy kay Mateo at sinabing, "Hindi mo talaga alam ang tungkol sa 7-colored Ager Ine." Sa kanyang pananaw, dahil sa pagkakakilanlan ni Mateo, paano niya hindi malalaman ang tungkol sa 7-sured Ager Ine? Nagulat si Mateo, palihim na inisip na hindi ito maganda. Ang dahilan kung bakit naging magalang si Kennedy sa kanya ay dahil nag-iingat ito sa kanyang pagkakakilanlan. Bigla siyang nagsalita pero hindi niya naisip iyon. Malamang ay nagdulot ito ng kaunting hinala kay Kennedy. May narinig akong mga taong banggitin ito dati. Pero kung tungkol sa mga detalye ng mga epekto nito, hindi ko pa alam, nakangiting sabi ni Mateo. May bahid ng paghihinala na sumilay sa mga mata ni Kennedy, ngunit ipinaliwanag pa rin niya, ang 7-colored Ager Ine ay isang espesyal na produkto ng Heavenspan Mountain. Bukod pa rito, lumilitaw lamang ito sa lugar na nasa antas ng Empyrean. Gayunpaman, napakabihirang bagay na ito, maaaring hindi lumitaw ang isang piraso sa loob ng 1,000,000 taon. Kung ang isang True God Realm ay makakakuha ng isang piraso ng 7-colored Ager Ine, ang pagpasok sa kaharian ng Empyrean ay malapit na. Ang bagay na ito, kahit sa mga powerhouse ng Empyrean Realm, ay lubos din itong kapakipakinabang. Lihim din na nagulat si Mateo nang marinig niya ito, dahil nagawa niyang hayaan ang isang tunay na Diyos na makalusot sa Empyrean Realm. Hindi nakakagulat na nababaliw ang mga taong ito dito. Malinaw na alam niyang hindi nila matatalo ang mga makapangyarihang ghost daw na ito, ngunit tumangging umatras kahit anong mangyari. Mateo, itong 7 kulay na Ager Ine, kailangan natin itong makuha. Isang bahid ng matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Kennedy. Isa itong napakalaking bukas na espasyo. Sa likod ng mga makapangyarihang ghost daw, mayroong isang malalim at madilim na kuweba. Kung walang aksidente, dapat ay nasa loob ng kuweba na iyon ang 7 kulay na Ager Ine. Swoosh! Gumalaw ang figure ni Kennedy, mabilis na lumapit sa kuwebang iyon. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayaring ito ay natural na ikinabahala ng grupo ng mga makapangyarihang tao. Kennedy, ang lakas ng loob mo. Napaungol si Kang G. Kennedy, karapat-dapat kang mamatay. Galit ding umungal si Idaw. Labis na ikinagalit ng lahat ang mga ginawa ni Kennedy. Matindi silang naglaban sa loob ng kalahating araw. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hahayaan nilang makahanap ng pagkakataon si Kennedy. Gayunpaman, napakabilis ng bilis ni Kennedy. Sa isang kisap mata lang, lumusot siya sa loob ng kuwebang iyon. Galit na sumigaw ang pinuno ng mga powerhouse ng Ghost daw, "Ghost Wind, pumasok ka at patayin mo siya." Hinding-hindi papayagan ng 7-colored Ager Ine na kumuha ng bahagi ang iba. Oo. Natanggap ng Ghost Wind ang utos at naghukay din papasok sa kuweba. Pagkaalis ni Ghost Wind, nabawasan ng malaki ang pressure sa panig ni Kang G. Mateo, ito. Hindi rin inaasahan ni Maxine na ganoon kay terminado si Kennedy, at sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Walang ideya kung anong uri ng pamumuhay ang nasa loob ng kuwebang iyon. Medyo nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Kennedy. Hindi gumalaw si Mateo at sinabi lang, "Maghintay at tingnan mo muna." Malamang na ipapakita rin ng mga taong nagtago ng kanilang lakas ang kanilang mga buntot sa lalong madaling panahon. Totoo nga, biglang sumigaw ng malakas ang pinuno ng mga makapangyarihang ghost daw sa oras na ito at sinabing, "Mag-formation." Poksay ng lahat ng mga taong ito para sa akin. Woo! Woo! Bigla na lang umugong ang hanging yin, at isang nakakatakot na kapangyarihan ng masamang multo ang lumabas. Nang makita ni Kang G at ng iba pa ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay namutla sa sobrang kadiliman. Ang mga late-stage rank 6 ghost daw powerhouses na iyon ay pawang nagpakawala ng mahiwaga at di maarak na mga seal. Isang nakakatakot na aura ang namuo at nabuo. Galit na umungal ang pinuno ng ghost daw, Wild Blade Ghost Empyrean, "Magpakumbaba ka." Umungol. Isang napakalaking kapangyarihan ng ghost daw ang naipon at nabuo.
Ang madilim at malamig na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay halos nagpatibay sa espasyo. Nanliit ang mga mata ni Kang Ji, ang kanyang mukha ay namumuti na parang kumot habang sumisigaw siya sa gulat, Ghost Empyrean. G-Ghost daw Heavenly Empyrean. Hawak ng Wild Blade Ghost Empyrean ang isang kurbadong talim na gawa sa hindi nila alam kung anong uri ng materyal. Isang pares ng malalalim na mata ang dumaan, na nagdulot sa lahat ng pakiramdam ng kamatayan. Agad na lumuhad ang pinuno ng Ghost daw at sinabing, Panginoong Ghost Empyrean, ang mga taong ito ay nakatuon ang kanilang sakam na mga mata sa seven-colored Aegir Ine. Kamahalan, mangyaring kumilos upang parusahan. Mamatay ang mga naghahangad ng seven-colored Aegir Ine. Halos mailabas ng Wild Blade Ghost Empyrean ang ilang salitang ito sa kanyang lalamunan, na walang kapantay na nakakaantig sa tainga. Bigla na lang, naglabas ng isang blade ang Wild Blade Ghost Empyrean, at ang mga lugar na nadadaanan nito ay nagkapira-piraso. Ang marahas na bagyong pangkalawakan ay nagdulot ng isang napakalaking alimpuyo ng bagyo. Para bang lalamunan nito ang lahat. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kang Ji at ng iba pa, at biglang umatras ang mga tao. Pero, kahit mabilis siya, mas mabilis naman ang espada ng Wild Blade Ghost Empyrean. Ang Wild Blade Ghost Empyrean na ito ay isang tunay na powerhouse sa antas ng Empyrean, ang kanyang lakas ay nakakakilabot ng husto. Ngunit sa oras na ito, dalawang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang aura ang biglang sumiklab sa gitna ng mga makapangyarihang tao. Dalawang ulap ng itim na enerhiya ang pumailang sa kalangitan, ang kapangyarihan ay hindi naman talaga mas mahina kaysa sa Wild Blade Ghost Empyrean. Isa pang dalawang makapangyarihang Empyrean. Putok. Putok. Dalawang daloy ng itim na enerhiya ang pumutok, direktang nagbanggaan sa talim ng Wild Blade Ghost Empyrean. Ang espasyo ng Immortal Grove World ay parang papel, pinupunit-punit ng tatlong malalakas at matinding ataking ito. Isang demonyong Empyrean powerhouse ang tumawa ng kakaiba at sinabing, Ako nga, akala ko pa nga kaya kong itago ang lakas ko hanggang sa palasyo ng Old Fart Immortal Grove. Hindi ko inaasahan na mapipilitin akong lumabas dito. Sabi ng isa pang lahing demonyo na si Empyrean, ang Old Fart Immortal Grove ay talagang karapat-dapat na maging isang walang kapantay na powerhouse na kayang makipaglaban kay Lord Jiao Shang. Patay na siya hanggang sa ganito kalakas at kaya pa rin niyang ipatawag ang isang nakakatakot na ghost daw powerhouse. Ang dalawang ito ay parehong Empyrean powerhouses ng lahing demonyo. Unti-unting nawala ang tatlong malalakas na atake. Unti-unting nakabawi ang espasyo. Tiningnan ni Mateo ang eksenang ito, ang ekspresyon ay sukdulan na pangit. Nangyari pa rin pala ang bagay na pinakainaalala niya. 1876. Empyrean Powerhouse. Nakatakas sa isang kalamidad sa pamamagitan ng isang aksidente, si Kang Ji at ang iba pa ay hindi gaanong natuwa. Ang hindi inaasahang paglitaw ng halimaw na lahi na Empyrean ay nakagambala sa lahat ng kanilang mga plano. Naisip nila na katulad din ng mga Empyrean powerhouse, ang tirahan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay hindi dapat magkaroon ng napakalaking traksyon sa mga powerhouse ng Empyrean. Ang lugar na ito ay mapanganib, ngunit ang mga benepisyong nakuha ay maaaring hindi marami. Ang ganitong uri ng bagay ay isang mahirap ngunit walang bungang gawain sa mga Empyrean powerhouses. Kaya naman, walang nag-iisip na may mga Empyrean powerhouse na papasok. Ngunit ngayon, dalawang Empyrean powerhouse ang lumitaw ng sabay-sabay. Nang makita ng Wild Blade Ghost Empyrean ang dalawang malalakas na halimaw na ito sa mga Empyrean powerhouses, siya rin ay may solemne na tingin sa kanyang mukha. Wild Blade Ghost Empyrean, di ba? Sa ating dalawa ang seven-colored Aegir Ine, wala ka ng objections, right? Sabi ng lahi ng halimaw na si Empyrean. Ang Wild Blade Ghost Empyrean ay sumigaw ng malakas at sinabing, ang seven-colored Aegir Ine ay maaari lamang taglayin ng kahalili ni Heavenly Empyrean Immortal Grove. Kung gusto ninyong lahat, dapat ninyo akong patayin. Tumawa ng malakas ang lahi ng halimaw na si Empyrean at sinabing, there's no choice then. Elmond, attack together and dispose of him. Dalawang mahusay na lahi ng Fiend na Empyrean ang lumabas, nanginginig ang kalawakan mula rito. Bang! 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 Ang Wild Blade Ghost Empyrean ay hindi gaanong natakot na nakikipagsagupaan kasama ang dalawang mahusay na powerhouse ng Empyrean.
Ang palitan ng mga Empyrean powerhouses ay lumaban hanggang ang espasyo ay nabawasan sa mga fragment. Ang mga mahihinang celestial deity na powerhouse na iyon ay direktang ibinaon sa limot ng mga bulk zone ng hangin na umaagos palabas. Paanong si Kang Ji at ang iba pa ay maglakas loob na manatili sa paligid na ang bawat isa ay tumatakbo sa malayo. Ang espasyo ng Immortal Grove World ay parang sag na salamin na kumakalat ng higit pa. Ang Immortal Grove World ay nahuhulog sa isang bangin ng paghihirap. Sa malayo, tumutulo ang dugo sa puso ni Mateo. Ang bawat talim ng damo at bawat puno ng Immortal Grove World, malinaw niyang nararamdaman ito. Sa kasalukuyang Immortal Grove World, ang mga bundok at ilog ay gumuho, ang dugo ay umaagos na parang mga ilog. Ang hindi mabilang na mga mababang kaharian ay no at aquatic na at napunit ng hindi pagkakaunawaan sa gitna ng malaking labanang ito. Hindi ko na sila hahayaang magpatuloy sa pag-aaway. Kinagat ni Mateo ang kanyang mga ngipin, humakbang palabas, at humakbang sa mismong larangan ng digmaan. Tatlong makapangyarihang Empyrean powerhouses na sumasaklaw sa gitna, walang sino man ang makakapasok sa kuwebang iyon. Ang figure na ito na biglang lumitaw ay nagpagulat sa lahat. Nabaling ang tingin ni Kang Ji at napasigaw siya sa gulat, si Mateo. Gusto ba ng batang ito na manligaw ng kamatayan? Mga Empyrean powerhouses iyon. Hey! Isang langgam na bulag at walang ingat ay gusto ring makuha ang 7-colored Aegarine para mapunta sa impyerno. Mabangis na tawa si Elmond at biglang sumuntok. Isang nakakatakot na bola ng itim na enerhiya ang bumasag sa kawalan at nagpaputok kay Mateo. Naramdaman na lang ni Mateo na dumating na ang katapusan ng mundo. Ang nakakakilabot na kapangyarihang iyon ang nagpabagsak sa kanyang laman na katawan. Masyadong malakas ang mga powerhouse ng Empyrean. Stellar War Banner. Divine Vestige Space. Sumigaw si Mateo, nag-inject ng kapangyarihan ng Heavenly Daw sa Stellar War Banner. Kasabay nito, binuksan niya ang Divine Vestige Space. Ang dalawang mata ni Mateo ay malamig-lamig, walang kahit katiting na emosyon. Ang kapangyarihan ng Stellar War Banner ay halos makakalampas sa True God Realms. Ngunit nakaharap sa isang Empyrean powerhouse, ito ay medyo hindi sapat na tingnan. Ngunit si Mateo ay isang gumagapang na bug sa mga mata ni Elmond, hindi niya ito pinapansin. Ang karamihan sa kanyang pagtuon ay inilagay sa Wild Blade Ghost Empyrean. Hindi ginamit ng suntok na ito ang buong lakas niya. Bang! Ang itim na enerhiya ay bumagsak sa Stellar War Banner, ang natitirang puwersa ay bumagsak ng buo sa Divine Vestige Space. Ang hindi mabilang na mga asul na pattern na iyon ay direktang nasira. Naalis din ang figure ni Mateo sa Divine Vestige Space sa pamamagitan ng suntok na ito. Power! Si Mateo ay tumalsik ng sariwang dugo, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Sa isa pang flash, lumipad siya diretso sa kuweba. Man! Isang celestial deity realm boy ang nakatanggap ng suntok sa akin, at talagang hindi siya namatay. Gulat na sabi ni Elmond. Hindi lang siya, Kang Ji, Yi daw, at iba pa, lahat ay natulala sa pagkamangha. Hinarang talaga ni Mateo ang pag-atake ng isang Empyrean powerhouse. Hindi man seryoso si Elmond sa pag-ataking ito, kung sila iyon, tiyak na sisubog sila sa latak. Pero pilit talaga itong hinarang ni Mateo. Hindi lang niya ito hinarangan, mayroon pa siyang natirang lakas para sumakay sa kuweba. Natuklasan nila na mula nang pumasok sa mistikong kaharian na ito, paulit-ulit na ni-refresh ni Mateo ang kanilang pangunawa. Mula sa isang third firmament celestial deity na mas mahina hanggang sa hindi na siya mas mahina, hanggang sa pagpatay kay Howell, pagkatapos sa pagpapahiya kay Maduro, pagkatapos ay sa puwersahang paglaban sa tatlong pinakamataas na kapangyarihan ng third firmament. Ngayon, maaari pa nga niyang harangan ang pag-atake ng isang Empyrean powerhouse. Ito ay simpleng hindi maisip. Wayne Kiao, Elmond, kayong mga tanga, bakit hindi kayo nagmadaling humabol? Kalaban ng lakas ng batang ito ang Ninth Firmament True God, ang mga tao sa loob ay hindi niya katugma. Sa oras na ito, biglang may sumigaw sa karamihan ng mga dakilang Empyrean. Nagsalubong ang mga kilay ni Wayne Kiao. Nang tumingin siya sa taong iyon, kumunat ang noo niya at sinabing, kilala mo ako. Galit na galit ang taong iyon at galit na nagsabi, ang iyong ama ay si Devil Feather. Itigil ang pagiging matagal, bilasan mo at habulin mo.
Kapag nakita mo ang batang iyon, patayin mo ng walang amnestya. Ang taong ito ay walang iba kundi si Zonji na malubhang nasugatan ni Mateo at nakatakas. Sabay na nanikip ang mga mata ni Wayne Kiao at Elmon, at agad nilang napagtanto. Si Empyrean Devil Feather, na isang matandang nasasakupan ni Heavenly Emperor Gio Shang. Noon, siya ay ipinadala ni Heavenly Emperor Gio Shang upang habulin ang Heavenly Empyrean Immortal Grove, ngunit hindi na siya bumalik. Hindi nila inaasahan na hindi pa pala siya namamatay. Hindi nagduda ang dalawa sa mga sinabi ni Devil Feather. Ang mabanggit ang kanilang mga pangalan at mabanggit pa ang pangalang Devil Feather, hindi ito ang magagawa ni Newman. Nagalitan ng tingin ang dalawa at sinabi ni Wayne Kiao, habulin. Umungol din ng malakas si Wild Blade Ghost Empyrean, itinaas ang kanyang espada, at hinabol siya, sabay sabing, saan ka tumatakbo? 3 dakilang makapangyarihang Empyrean ang humabol papasok sa kuweba. Sa wakas ay tumigil na pansamantala ang sakuna sa Immortal Grove World. Unti-unting bumalik sa dati ang kalawakan. Bumalik din sa katahimikan ang lahat. Ngunit sa oras na ito, lahat ng tao sa loob ng Law Enforcement Hall ay pumuti na parang kumot. Sa harap ng ganitong uri ng kapangyarihang apokaliptiko, ang kanilang lakas ay marupok na parang mga langgam. Sa pagharap sa ganitong uri ng krisis na dulot ng apokalipsis, sila ay lubhang mahina at walang kapangyarihan. Ang tanging magagawa lang nila ay ang tahimik na maghintay. Ang kalamidad na ito. Iniisip ko kung makakayanan ba ng Immortal Grove World o hindi, sabi ni Lian Fang na may maputlang ekspresyon. Nang maramdaman ang nakakatakot na paghinto ng alon, nakahinga rin ng maluwag si Mateo. Pa! Sunod-sunod na samuka ang sariwang dugo ni Mateo. Labis ang kanyang mga pinsala. Bagamat makapangyarihan ang Divine Vestige Space, nahaharap sa mga nilalang na parang mga Empyrean Powerhouse, ito ay hindi kapani-pani walang marupok. Masyado pa ring mahina ang lakas ko. Ano ba ang gusto mong gawin ng sumpaman na Old Fart Immortal Grove na yan? Sigaw ni Mateo. Sa loob ng kanyang dagat ng kamalayan, tahimik si Dustless. Alam niya ang nararamdaman ni Mateo para sa Immortal Grove World. Ang lugar na ito ay may mga kamag-anak niya at ito rin ang lugar kung saan siya lumaki. Hindi niya kayang panoorin ang mga taong ito na mamatay ng walang pakiramdam, panoorin ang pagguho ng mundong ito. Kaya naman, umabot na rin sa sukdulan ang kanyang galit laban sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Malinaw na may kapangyarihan ang Heavenly Empyrean Immortal Grove na supalan ang mga Empyrean. Ngunit pagdating niya rito, hindi na siya nagpigil pa. Nang mailabas ang kapangyarihan ng isang Empyrean, tunay na winawasak nito ang langit at lupa. Sa pagharap sa mga Empyrean gamit ang kasalukuyang lakas ni Mateo, talagang pakiramdam nila ay wala itong kapangyarihan. Putok! 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 Habang galit na tumutulig sa si Mateo, may narinig siyang matinding labanan mula sa harapan. Biglang nakakita ng liwanag ang kanyang mga mata. Isang napakalaking kuweba ng karst ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa loob ng kuweba ng karst, namumukadkad ang makikinang na sinag ng liwanag. Hindi ka panipaniwala ang ganda nito. 1877. Damn! Ikaw na ko naman, umalis ka na para hanapin ang ama mo. Sa loob ng kuweba ng karst, narinig ang mga ungol ni Kennedy. Sina Kennedy at Ghostwind, 2 tao, ay kasalukuyang naglalaban ng walang pahinga sa loob ng kuweba. Mas mataas ng kaunti ang lakas ni Kennedy. Pero ang pagnanais na tapusin ang Ghostwind sa maikling panahon ay hindi rin madaling bagay. Sa isang platapormang bato sa kailaliman ng kuweba ng karst, isang batong may 7 kulay na kasing laki ng kamao ang tahimik na inilagay doon. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, hinulaan na ito ang 7-colored Aegir Ine. Kahit napakalayo, ramdam pa rin ni Mateo ang napakalaking enerhiyang nakapaloob dito. Agad nagmaling ang mga pinsala sa kanyang katawan. Ito ba ang 7-colored Aegir Ine? Talagang mastiko, hindi nakakapagtaka na kahit ang mga Empyrean Powerhouse ay naaantig, sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Habang nag-uusap, may mga alon ng malalakas na alon mula sa likuran. Hinabol na sila ng mga Wild Blade Ghost Empyrean at ng mga demonyong Empyrean. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, lumabas si Mateo at nakarating sa ibabaw ng platapormang bato. Akin ang 7 kulay na Aegir Ine. Sa ibaba, narinig ang ungol ni Kennedy.
Hindi siya pinansin ni Mateo, iniabot ang kamay at hinawakan ang seven-colored Ager Ine. Tumawa ng mabagsik si Ghostwind at sinabing, bulag at pabaya, isang maliit na celestial deity realm ang gusto ring sumire sa seven-colored Ager Ine. Alam niyang ang platapormang bato na iyon ay hindi magandang lugar para hayaan ang mga tao na agawin ang seven-colored Ager Ine ng walang kagustuhan. Woo! Woo! Hindi pa naaabot ng kamay ni Mateo ang seven-colored Ager Ine at isang matinding lamig na ang dumating. Hindi mabilang na mga multo ang umaalulong at sumigaw, nagmamadaling lumabas mula sa platapormang bato, at sumugod patungo kay Mateo. Ang mga masasamang multong ito ay mayroong pawang walang kapantay na makapangyarihang aura. Kahit na mayroong isang True God Realm powerhouse dito, magkakapira-piraso rin sila. Ang maliit na platapormang bato na ito ay isa pala talagang lugar na pinagtatagwa ng mga multo. Nang makita ni Kennedy ang eksenang ito, namutla rin ang kanyang kutis. Kahit hindi habulin ni Ghostwind, kung padalos-dalos niyang kukunin ang seven-colored Ager Ine, malamang na hindi rin magiging maganda ang kanyang kalalabasan. Mabuti na lang at nariyan si Mateo na inaakit ang mababangas na multo na ito. Hahaha, akin na ang 7 kulay na Ager Ine. Sa oras na ito, biglang sumabog si Kennedy, na nagtulak kay Ghostwind na umatras ng ilang hakbang. Kasunod nito, ang kanyang anyo ay parang kidlat, sumusulpot patungo sa seven-colored Ager Ine. Nabigla ng husto si Ghostwind, ngunit huli na para gustuhing hamarang. Ngunit sa oras na ito, isang nakakatakot na vortex ng kaluluwa ang sumabog mula sa katawan ni Mateo. Ang matinis na sigaw na inilalabas ng mababangas na multo ay parang isang kakilakilabot na halimaw si Mateo. Iniiwasan siya na parang isa siyang salot. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang seven-colored Ager Ine sa kanyang kamay. Hindi nang ahas na lumapit ang mababangas na multo na iyon kay Mateo ngunit itinuring nilang si Kennedy ang target na ilabas ang sama ng loob at sumugod papunta sa kanya ng may pagkabaliw. Swoosh! 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 Sa oras na ito, 3 napakalakas na aura ang biglang pumasok sa kuweba ng Karst, sila mismo ang 3 dakilang kapangyarihan ng Empyrean. Hey, bata! Tingnan mo kung saan ka tatakbo. Sabi ni Wayne Kiao na may nanunuyang tingin. Hindi ko inaasahan na kayang harangan ng isang batang walang kwenta sa Celestial Deity Realm ang suntok ng iyong ama. Tunay na kahanga-hanga. Gayunpaman, dito rin nagtatapos ang lahat. Ibigay mo ang seven-colored Ager Ine. Sabi ni Elmond nang may malamig na ngiti. Iisa lang ang labasan ng kuweba ng Karst na ito. Sa ngayon, ang labasan ay nahaharangan ng 3 malalaking Empyrean powerhouses, wala talagang daan palabas. Sumunod din ang iba pang malalakas na mandirigma sa loob ngunit nagtago sa malayo, hindi nang ahas na lumapit. Matigas ding nakatitig ang Wild Blade Ghost Empyrean kay Mateo at galit na sinabi, bata, ibaba mo ang seven-colored Ager Ine. Kumislap ang tingin ni Mateo at bigla siyang ngumiti at sinabi sa 2 dakilang makapangyarihang Empyrean, kailan ko sinabing tatakbo ako. Nagulat si Wayne Kiao at sinabing may malamig na ngiti, mabuti pat huwag ka nang tumakbo. Mukhang kontento ka na sa pakikipag-date. Kung gayon, ibigay mo ang seven-colored Ager Ine, at may iligtas ka ng Empyrean na ito mula sa kamatayan. Nang marinig ito ni Mateo, natuwa siya at natawa ng malakas, mga demonyo kayo, lahat kayo ay parang mga baboy na hanggal, para isipin na kasing tanga ninyo ang iba. Iligtas ninyo ako sa kamatayan. Kahit ang mga 3 taong gulang na bata ay hindi maniniwala sa ganitong uri ng panlilinlang, hindi ba? Sumimangot si Wayne Kiao, at sinabi niya sa malamig na boses, Brat, napakagaling mo. Pipinoin ka ng Empyrean na ito para maging isang demonyong alipin at ikukulong ang iyong banal na kaluluwa sa loob ng 100,000 taon. Hindi siya pinansin ni Mateo, pero sinabi niya kay Wild Blade Ghost Empyrean, lumapit ka. Ang seven-colored Ager Ine, ibibigay ko lang sa iyo. Isa pa, matutulungan kitang itaboy ang 2 hanggal na ito. Nang marinig ito ng 2 ni Wayne Kiao, walang tigil silang tumawa ng malakas. Hahaha. Naku, nakakatawa talaga ang biro mo, halos matawa na ako ng malakas, sabi ni Wayne Kiao sabay tawa ng malakas. Kalimutan mo na sila, kahit si Wild Blade Ghost Empyrean mismo ay hindi rin sineryoso ang mga sinabi ni Mateo. Pero,
Ang sinabi ni Mateo na ibigay sa kanya ang 7-colored Aegarine ay nakaantig pa rin sa kanya. Nakita ko lang ang paggalaw ng kanyang katawan, at pagdating sa harap ni Mateo. Isang napakadilim at malamig na aura ang dumating, halos magyelo si Mateo at maging isang bangkay. Sa tindi ng yin aura ng isang Ghost Empyrean, hindi ito kayang tiisin ng mga ordinaryong powerhouse. Brat, ibigay mo na ang 7-colored Aegarine, sabi ni Wildblade Ghost Empyrean. Wildblade, naaalala mo pa ba ang matandang ito? Isang boses ang dumaloy diretso sa karagatan ng kamalayan ni Wildblade Ghost Empyrean, na nagpanginig sa buong katawan niya. Ikaw. Ikaw si Lord Dustless. Sagot ni Wildblade Ghost Empyrean. Tumawa si Dustless at sinabing, Kuho, itong matandang ito talaga. Nanginig ng malakas ang katawan ni Wildblade Ghost Empyrean. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang aura na ito. Sino kaya ito kung hindi si Dustless? Ano ang ginamit niya para magpalaki ng mga powerhouse ng Ghost daw sa Heavenly Empyrean Immortal Grove? Siyempre, perlas na pumipigil sa kaluluwa iyon. Ang banal na kayamanan ng Espiritong Empyrean na uri ng kaluluwa na ito ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong kayamanan ng Espiritong Empyrean. Masasabing ang mga powerhouse ng Ghost daw dito ay si Nanay Dustless ng mag-isa. Magaling yan. Kamahalan, ayos lang po kayo. Napakagaling talaga. Labis na nabalisa si Wildblade Ghost Empyrean. Huho, hindi pa ito ang tamang oras para makahabol, aangkinin ko ang katawan mo at tuturuan ko ng kaunting leksyon ang dalawang halimaw na Empyrean na iyon, sabi ni Dustless. Hindi nagatubili si Wildblade Ghost Empyrean, sabay tango, sige. Kapag kumilos si Lord Dustless, tiyak na mamamatay ng napakasama ang dalawang sumpa na iyon. Biglang dumilat ang mga mata ni Wildblade Ghost Empyrean, at ang kahangahangang momentum sa kanyang katawan ay biglang nagbago. Nagbago ang mga mukha ni na Wayne Kiao at Elmond, palihim na iniisip na hindi maganda ang mga bagay-bagay. Hindi nila napigilan si Wildblade Ghost Empyrean ngayon lang dahil kahit kaninong kamay pa ang nasa kamay ng 7-colored Aegarine, hindi nila maiwasang makipaglaban kay Wildblade Ghost Empyrean. Hanggat hinaharangan nila ang labasan at hindi sila papayagang lumabas, pwede na. Sa pakikipaglaban ng dalawa laban sa isa, napakataas ng tsansa nilang manalo. Tungkol naman sa sinabi ni Mateo na kaya niyang hayaang talunin sila ng Wildblade Ghost Empyrean, biro lang ang tingin nila. Ngunit ngayon, mayroon silang bakas ng masamang kutob sa kanilang mga puso. Elmond, atake! Malakas na sigaw ni Wayne Kiao, kasabay ng pagtakbo ni Elmond, at inaatake ng may kurot ang Wildblade Ghost Empyrean. Tumawa ng malamig si Wildblade Ghost Empyrean at malakas na umungol, Ghost daw 100 runes. Hindi mabilang na Ghost Shadows. Dark Extermination Ghost Blade. Sa isang iglap, ang Wildblade Ghost Empyrean ay nagiba at naging hindi mabilang na anyo, ang aura ng bawat isa ay walang kapantay ang lakas. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Wayne Kiao at Elmond, hinihimok ang diwa ng halimaw sa loob ng kanilang mga katawan hanggang sa limitasyon. Putok! 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 Hindi mabilang na mga imahe ng talam ang biglang bumagsak, naging isang lambat na hindi mapapasukan ng hangin, at hiniwa ang buong espasyo. Malungkot na humagulgol sina Wayne Kiao at Elmond, habang ang kanilang mga katawan ay lumilipad paatras. Ang enerhiya ng demonyo sa kanilang mga katawan ay agad na nabawasan ng malaki. Nahirapang gumapang si Wayne Kiao para tumayo, nagngangalit ang mga ngipin sa puot habang sinasabi, Sus Mariosep. Paano nangyari ito ng ganito? 1878. Napakalakas na atake. Talagang walang kapintasan. Bakit biglang naging ganito kalakas ang Wildblade Ghost Empyrean na ito? Ito ang ika-81 rune ng Ghost daw 100 runes, Incomparable Ghost Shadows. Nakapag-cultivate na siya hanggang sa ganoong hangganan. Hindi, sandali, wala talaga siyang ganitong lakas dati. Ano ba ang ginawa sa kanya ni Mateo? Nag-uugong pa rin sa kanilang mga tainga ang mga sinabi ni Mateo, sinabi niyang matutulungan niya ang Wildblade Ghost Empyrean na itaboy ang dalawang makapangyarihang Empyrean na may lahing halimaw. Ngayon lang, pareho sila ng dalawang dakilang Empyrean, na itinuturing itong biro.
Hindi nila inaasahan na sa isang kisap mata, talagang natalo ng Wild Blade Ghost Empyrean ang dalawang makapangyarihang demonyong Empyrean gamit lamang ang isang espada. Tiningnan ni Mateo ang mabilis na lumiliit na espasyo, at bahagyang nakahinga ng maluwag. Mabilis dumating ang talim na ito at mabilis ding umalis, hindi tulad ng dating malaking labanan. Tuloy-tuloy ang pagpunit ng espasyo at ang kapangyarihang mapanira ay ibang-iba rin. Dati, sa laban ng Wild Blade Ghost Empyrean sa dalawang dakilang Empyrean, wala siyang pagkakataong lapitan si Wild Blade Ghost Empyrean. Maaari lamang siyang pumasok sa kuweba upang makuha ang kanilang atensyon. Tiningnan ni Mateo ang dalawang dakilang halimaw na Empyrean at malamig na sinabi, "Ngayon, biro pa rin ba ito o hindi?" Ang ekspresyon ni Wayne Kiao ay napakapangit. Ang isang mataas na Empyrean powerhouse ay ginawang katatawanan ng isang celestial deity realm. Pero, ano ba talaga ang ginawa ng batang ito para mapalakas ng husto ang lakas ng Wild Blade Ghost Empyrean? Ang ika-81 rune ng Ghost Dao 100 runes, isang Ghost Dao na kahit ang mga Empyrean powerhouse ay nahihirapang intindihin, at ginamit talaga ito ng Wild Blade Ghost Empyrean. Bata, huwag kang maging mapangahas. Hindi pa napipili kung sino ang mananalo. Elmond, sabay-sabay kayong sumalakay. Sumigaw ng malakas si Wayne Kiao, at agad na dumaloy ang malademonyong enerhiya sa kanyang katawan. Tumalim ang tingin ni Mateo at malamig niyang sinabi, "Gusto niyo ba talagang mapunta sa puntong wala nang babalikan para sa isang 7-colored Ager Ine?" Ngumisi si Wayne Kiao at sinabing, "Ano naman?" Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, "Wala akong pakialam, pero ang tunay na kayamanan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay dapat nasa loob ng palasyong iyon. Pero kung gusto nyo talagang makipaglaban kay Wild Blade Ghost Empyrean, malamang na magkakawatak-watek ang Immortal Grove World." Sa oras na iyon, ang palasyong iyon ay aanod sa magulong agos at makakalimutan nyo nang hanapin itong muli. Sa sandaling narinig ni Wayne Kiao, ang kahangahangang momentum sa kanyang katawan ay agad na nabawasan ng malaki. Tama ang sinabi ni Mateo, naramdaman na nila na ang Immortal Grove World ay hindi kayang tiisin ang mga labanan sa antas ng Empyrean. Kapag lumaban sila hanggang sa wakas, ang buong mundo ay babagsak at ang palasyong iyon ay tiyak na babagsak sa isang magulong agos ng espasyo. Ang pagnanais na makapasok sa palasyo sa oras na iyon ay halos imposible. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Wayne Kiao at sinabi kay Wild Blade Ghost Empyrean, "Wild Blade, sinabi ng batang ito na ibigay sa iyo ang 7-colored Ager Ine, pero hindi niya ito ibinigay sa iyo. Maaari kayang tanggapin mo ang insultong ito." Sumulyap si Wild Blade Ghost Empyrean kay Mateo at malamig na sinabi, "Maganda ang naging relasyon namin ng nakababatang kapatid na ito. Ibibigay ko sa nakababatang kapatid na ito ang 7-colored Ager Ine na yan." Ano? Nanlaki ang mga mata ni Wayne Kiao, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Nakipaglaban sa kanila ang Wild Blade Ghost Empyrean sa halos buong araw para sa 7-colored Ager Ine. Ngayon, ibinigay niya nga ba ang 7-colored Ager Ine kay Mateo? Ang iba naman ay may parehong pagtataka, pakiramdam nila ay masyadong nakakapanghina ang eksenang ito sa harap nila. Kailangan malaman ng isa, matagal silang nagkaon ng madugong labanan sa mga makapangyarihang Ghost Dao na iyon para sa 7-colored Ager Ine. Ngayon, si Wild Blade Ghost Empyrean na ang nagdesisyon at ibinigay ang 7-colored Ager Ine kay Mateo. Ito. Nakakainis ang mga tao. Siyempre, ang mas lalong ikinaiinggit nila. Isa iyan sa mga Ager Ine na may 7 kulay, ang pagbibigay ng kapangyarihan sa isang celestial deity realm ay isang walang pakundangang pag-aaksaya lamang ng mga mabubuting kaloob ng Diyos. Ang bagay na ito ay isang bagay na maaaring magpahintulot sa mga Empyrean powerhouse na sumulong. Mabuti naman, tinawag nila ako palabas mula sa Senro Ghost Realm at maaari pa rin akong manatili ng ilang araw. Sasamahan ko ang little friend na si Mateo kung gayon. Habang ang lahat ay hindi makapaniwalang nagulat, ang Wild Blade Ghost Empyrean ay naglabas ng isa pang mabigat na kababalaghan. Nandilim ang mukha ni Wayne Kiao at halos magkaroon ng gana na magmura at magmura. Kahit ano ay pwedeng gawin ng lalaking ito, pero kailangan lang niya maging bodyguard ni Mateo. Sa simula ay plano pa rin niyang patayin si Mateo habang tumatagal. Ngayon, wala nang magagawa.
Walang mag-aakala na ang isang malaking pakikibaka para sa 7 kulay na Aegerini ay haantong sa ganito. Ang grupo ng mga True God Realm ay matinding nakipaglaban ng mahigit 10 araw, at sa huli, maging ang mga Empyrean Powerhouse ay kumilos. Ngunit walang sino man ang nakakuha ng 7-colored Aegerini sa huli at sa halip ay hinayaan si Mateo, ang Celestial Deity Realm na ito, na makuha ito. Walang magawa, ang tanging maaasahan ng grupo ay sa palasyong iyon. 3 dakilang Empyrean ang nagbabantay sa daan, natural lang na walang gaanong panganib sa daan. Di nagtagal, nakarating ang grupo ng mga tao sa pinakamataas na tuktok ng bundok na iyon. Pagkatapos lamang makarating bago ito naramdaman ng lahat ang karelagan at kadakilaan ng palasyong ito. Ngunit napadpad ang tingin ni Mateo sa isang binata sa tabi niya. Mukhang napansin din ng taong iyon si Mateo at ngumiti ng may pagkakaibigan kay Mateo, kapatid na Crosswell, nagkita tayo ulit. Kahanga-hanga ka talaga, na nagawa mong agawin ang 7-colored Aegerini mula sa mga kamay ng isang grupo ng mga Empyrean Powerhouses. Ang taong ito ay walang iba kundi si Tangyan mismo. Hindi inaasahan ni Mateo na itong si Tangyan na nagtago ng kanyang mga kakayahan ay naglakad pala papunta rito. Kailangang malaman ng isa, na dati ay nasa Ozure Ghost Domain, ang mga powerhouse ng Celestial Deity Realm na humamon sa Heaven-Killing Sword Formation ay halos lahat ay bumagsak na. Lalo na iyong mga naglalakbay na magsasaka na walang mga taga-suporta, ang mga nasawi ay lubhang napakalaki pa. Hindi inakala ni Mateo na nakayanan pala ni Tangyan ang lahat. Talagang itinatago ni Brother Tang ang kakayahan mo. Hinahangaan ito ni Crosswell. Napahawak din si Mateo sa kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Naantig ni Mateo ang sarili niyang puso at naramdaman niyang medyo tama ang pagbasa niya ng mga tao. Pero itong si Tangyan, hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Ngumiti si Tangyan at sinabing, anong kakayahan ko para magtago? Nagtatago lang ito kung saan-saan at halos hindi makalakad papunta rito, iyon lang. Gayunpaman, muntik nang mamatay ang Tang na ito ng ilang beses. Ngumiti si Mateo at sinabing, mahinhin si Brother Tang. Hey! Sa wakas ay nakarating na ako sa lungga ng Old Fart Immortal Grove. Immortal Grove Heavenly Palace. Hey! Dapat dito nakatago ang bagay na yan, di ba? Tumawa si Wayne Kiao at papasok na sana sa malaking bulwagan. Matapang siya dahil sa kanyang mahusay na kakayahan at hindi rin natatakot sa anumang posibleng mangyari na inihanda ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sandali lang. Biglang sigaw ni Zonji. Kumunat ang noo ni Wayne Kiao at sinabi, man. Anong problema, matandang Foggy Devil Feather? Hindi man lang kayang alagaan ni Empyrean Devil Feather ang isang True God Realm ngayon, paano siya seseryosohin ni Wayne Kiao? Sinabi ni Gio Shang sa seryosong boses, pinadala kayo ni Lord Gio Shang dito ng 2 baboy, hindi ba siya natatakot na masira ang mahalagang pangyayari? Malamig na sumengot si Wayne Kiao nang marinig iyon at sinabing, Devil Feather, tumigil ka na sa pagpapanggap na mabaho sa harap ng iyong ama. Kung ikaw ay kahanga-hanga, bakit ka susupilan ng Old Fart Immortal Grove sa loob ng 5 milyong taon? Namutla ang mukha ni Zonji at halos magwala na. Pero isa siyang tigre na napunta sa isang bukas na kapatagan, kaya paano siya magiging katapat ni Wayne Kiao? Nakita ko lang siyang sumengot ng malamig. Sabi niya, sige. Kung gusto mong mamatay, pumasok ka. Kumunat ang noo ni Wayne Kiao at sa halip ay kumalma siya. Bigla, dama ko ang kanyang tingin at natunton ang isang tunay na Diyos ng ikatlong langit. Ikaw, mauna kang pumasok. Sabi ni Wayne Kiao sa malamig na boses. Nagbago ang mukha ng tunay na Diyos sa ikatlong kalawakan ngunit nagatubili. Malamig na sabi ni Wayne Kiao, kung hindi ka aalis, mamatay ka. Gaya ng sinabi niya, sumabog ang isang makapangyarihang diwa ng halimaw, dinurog ang tunay na Diyos ng ikatlong langit hanggang sa hindi na siya makahinga. Masyadong malakas ang mga powerhouse ng Empyrean. Putok. Hindi siya binigyan ni Wayne Kiao ng oras para mag-atubili, bigla na lang siyang hinampas ng kamao, at agad siyang pinasabog. Pagkatapos, dama po ang kanyang tingin sa isa pang True God Realm at sinabing, pumasok ka. Nang marinig iyon ng taong iyon, agad na namula ang mukha niya. Pero sa oras na ito, hindi siya pinapayagang tumanggi. Taglay ang naguguluhan na emosyon, naglakad siya patungo sa pangunahing pasukan ng palasyo.
Ugong, ugong. Putok. Isang nakakakilabot na alon ng enerhiya ang bumagsak. Hindi man lang sumigaw ang True God powerhouse na iyon. Diretso siyang naging abo. 1879. Ang grupo ng mga powerhouse ay pawang may bahagyang nakakatakot na ekspresyon. Masyadong makapangyarihan ang mga paghihigpit ng Immortal Grove Heavenly Palace na ito. Nagbago ang mukha ni Wayne Kiao. Pagkatapos ay itinuro niya ang isa pang makapangyarihang True God at sinabing, "Sige, umalis ka na." Pero sa pagkakataong ito, itinuro niya si Yi Dao. Nang marinig iyon ni Yi Dao, agad na namutla ang mukha niya at nauutol na sabi, Lord Empyrean, hindi pa ba natin nasubukan?" Napangisi si Wayne Kiao at sinabing, "Kung hindi mo nasusubukan pa, paano malalaman ng Empyrean na ito kung saan ang kahinaan ng paghihigpit na ito?" Isang pangungusap lang at lahat ay nakaramdam ng panganib. Sina Kang Ji, Rufan, at ang iba pang nasa pinakamataas na powerhouse ng True God Realm, ay pawang may mga pangit na mukha. Ang Zoro na nagdadalamati sa pagkamatay ng isang kuneho ay halos katulad nito. Alam ni Yi Dao na wala ng pagkakataong makaligtas. Bigla siyang lumuhad sa harap ni Mateo nang may kislap. Naunawaan niya na sa oras na ito, si Mateo lamang ang makakapagligtas sa kanya. "Kay kapatid na Mateo, nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo ako." Natulala rin si Mateo sa biglaang pagbabagong ito. Isang makapangyarihang Diyos na may mataas na kapangyarihan mula sa Ninth Firmament True God ang talagang lumuhad sa harap niya. Nang makita ng iba pang mga makapangyarihang True God ang eksenang ito, hindi nila maiwasang makaramdam ng pagdadalamati ang Zoro sa pagkamatay ng isang kuneho. Sa oras na ito, ang mga martial artist ng Celestial Deity Realm na kakaunti ang bilang ay nakakaramdam ng ligtas na pakiramdam. Dahil kahit pumunta sila, wala silang matutuklasan. Nang makita ni Wayne Kiao ang eksenang ito, agad siyang natawa. "Huho, kung matagal mo nang alam na ganito ang mangyayari, bakit ka pa ganyan kumilos noon?" Nakakuha siya ng kayamanan ng Empyrean Spirit batay sa sarili niyang kakayahan, iginiit ninyong inabuso ang inyong kapangyarihan para apihin ang mga tao. Ngayon, nasa krisis kayo at humarap para magmakaawa sa kanya. Ibebenta niyo ba ulit siya pagkatapos ng round na ito? Mateo Brat, ipaalala ko sa iyo, hindi maaaring manatili ang Wild Blade Ghost Empyrean dito ng higit sa ilang araw. Ngiti sa labi si Wayne Kiao, tila hindi nag-aalala na tutulungan ni Mateo si Yi Dao. Sa daan, itinago nila ang kanilang lakas, at isinaalang-alang ang tunggalian ni Mateo sa mga taong ito. Sa oras na ito, ang mga bituka ni Yi Dao ay berde sa panghihinayang. Hampas! 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 Walang awang sinampal ni Yi Dao ang sarili at umiyak ng mapait, "Mateo, nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako dapat nabulag ng obsesyon at pagnanasaan ng kayamanan ng iyong Empyrean Spirit. Pero sa huli, lahat tayo ay tao, papanoorin mo lang ba ang lahat na mamatay sa kamay ng lahing demonyo?" Oo nga. Mateo, sa oras na ito, dapat tayong magkaisa sa pagkamuhi sa kaaway at harapin muna natin ang mga demonyo. Lahat tayo ay mga kababayan, hindi ka maaaring tumayo lang at panoorin kaming mamatay. Nang marinig nila ang mga salita ni Yi Dao, ang mga makapangyarihang True God na ito ay nagpahayag ng kanilang suporta, nais na singilin si Mateo ayon sa mga prinsipyong etikal. Medyo nabigla si Mateo noong una, pero nang sabihin ni Yi Dao na hanggang sa ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap, nagalit si Mateo. Tama na. Umungol ng malakas si Mateo, na pumutol sa kanilang mga sasabihin. Nagbago ang mga mukha ng lahat, nakita nilang lahat na galit si Mateo. Yi Dao, kung takot ka rin sa kamatayan, matakot ka rin sa kamatayan. Sinasadya mong isama ang lahat, binubuli mo ba ako dahil sa pagiging malambot ng puso ko? O dahil sa pakiramdam mo ay bata pa ako, madaling lokohin? Tumingin si Mateo kay Yi Dao at sinabi ng may malamig na ngiti. Namumula ang mukha ni Yi Dao. Hindi niya inaasahan na ganito pala katala si Mateo. Nakita ni Mateo ang kanyang panlilinlang. Lihim siyang nagulat. Paano nagkaroon ng ganito kalaking katusuhan ang isang mahigit 1,000 taong gulang na munting bata? Siya, ang matandang halimaw na ito na nabuhay ng 1,000,000 taon, ay hindi kayang gumawa ng anumang mga panlilinlang. At saka, mga pare.
Alam nyo na ba na mga tao na kayo ngayon? Alam nyo ba na may mga kababayan kayo ngayon at gustong labanan ang kalaban ng may iisang puot? Ano ba ang ginagawa ninyo? Noong nakikipag-usap silang dalawa sa akin sa loob ng kuweba, may isa ba sa inyo ang lumapit? Dati, noong sinasamantala ni Kang Ji ang kanilang kapangyarihan para manlulupig ng mga tao, may isa ba sa inyo ang humakbang para humarap sa akin? Ngayon, alam nyo na kung paano matakot. Nagliliyab ang mga titig ni Mateo, at sinuyod ang bawat mukha ng bawat isa. Ang mga lugar na dinaanan nito, ang mga powerhouse ng True God ay pawang yumoko. Ngumisi si Mateo sa loob-loob niya. Nagkukunwaring mga taong may mataas na moralidad ngunit makasarili naman ang mga ito. Ang pagsasabi ng kahit anong katwiran ng sangkatauhan ay parang pagtutubos mo sa iyo sa mga prinsipyong etikal. Tama ang sinabi ni Wayne Kiao, kahit tulungan niya ang mga taong ito na malampasan ang balakid na ito, kapag nawala na ang Wild Blade Ghost Empyrean, mabilis silang makakabawi sa kanilang orihinal na anyo. Hahaha. Nako, minamaliit talaga kita. Mukhang mas malalim pa ang nakikita mo kaysa sa akin. Tumawa ng malakas si Wayne Kiao at sinabing. Biglang pinigilan ni Mateo ang kanyang ekspresyon at malamig na sinabi, alam kong mayroon ding mga Empyrean powerhouse sa mga tao. Pero, hinahangaan ko talaga ang iyong pagpaparaya na nagawa mong magtiis hanggang ngayon. Iniisip mo bang umupo muna at umani ng mga bunga mamaya? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wayne Kiao dahil sa mga sinabi ni Mateo. Natural din nilang pinaghihinalaan na ang mga tao ay may mga kapangyarihang Empyrean sa paligid. Ngunit maging ang 7 Kured Ager Ine ay lumitaw at ang mga taong Empyrean ay hindi nagpakita ng mukha. Akala nila ay wala nga. Hindi niya inaasahan na pinaghihinalaan pala ni Mateo na mayroon ding mga Empyrean ang mga tao. Sumulyap si Mateo at bahagyang ngumiti, walang ingay, di ba? Lahat kayo ay tinatrato akong gago, pinapalaban ako hanggang kamatayan sa mga demonyong Empyrean, di ba? Pasensya na, gusto nyo talagang umiwas, pero hindi ko hahayaang gawin ninyo ang gusto ninyo. Senior Wildblade, suntukin nyo sila, pilitin ninyong palabesan ang ating Lord Empyrens. Nang marinig iyon ni Wayne Kiao, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas at sinabing, hahaha. Nako, napakawalang awa mo talaga. Napakagaling mong tao. Pero nagbago ang mukha ni Kang Ji at ng iba pa at nagsalita, Mateo, ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, huwag mo akong sisihin, gusto mong sisihin ang Lord Empyrens. Senior, gawin mo na. Bahagyang tumango si Wildblade Ghost Empyrean, at biglang sumabog ang masamang kapangyarihang parang multo. Ang mga powerhouse ng tao na iyon ay pawang mapatla. Sa harap ng Wildblade Ghost Empyrean, wala silang lakas para gumanti. Walang pinagkaiba sa mga tupang naghihintay ng katayin. Tumataas ang espada, at nagngangalit ang nakakatakot na aura. Oy! Hindi nagatubili si Wildblade Ghost Empyrean at talagang tinadtad ang isang blade. Biglang nagbago ang mga mukha ng mga makapangyarihang tao, sa wakas ay nalaman na nila na hindi sila banibiro ni Mateo. Ngunit sa oras na ito, dalawang makapangyarihang aura ang biglang sumabog na tumama sa talim na ito. Putok! Nawala ang momentum ng talam, bumalik sa katahimikan ang lahat. Dalawang aura na hindi mas mahina kaysa sa lahing demonyong Empyrean ang lumitaw sa gitna ng kampo ng mga tao. Biglang nagbago ang mga mukha ng mga makapangyarihang tao sa kanilang paligid, at isa-isang umatras. Nanliit ang mga mata ni Kang Ji, tumingin sa isa sa mga figure at bumulalas, Panginoong Mike, ikaw. Nandito ka rin. Tumingin si Mike kay Kang Ji at sinabing may malamig na single, humph. Ang mukha ng malawak na langit na dakilang Imperial Capital ay talagang nawawala sa inyong lahat. Napahiya si Kang Ji. Dahil pinipigilan siya ng isang batang lalaki mula sa Celestial Deity Realm, isa itong malaking insulto sa buhay niya. Pero wala siyang pagpipilian. Bukod sa taglay niya ang pinakamataas na lakas ng True God, mayroon pa siyang Empyrean Powerhouse Protection. Sabi ng isa pang makapangyarihang Empyrean, hey, Mike, baka hindi ka rin mas magaling kaysa kay Kang Ji. Hindi simple ang batang ito. Tama na ang kalokohan. Ito ang kaso ng aking malawak na langit na dakilang imperial na kabisera. Wala itong kinalaman sa iyo.
Malungkot na sabi ni Mike. Pagkatapos magsalita, tumingin si Mike kay Mateo at sinabi sa malamig na boses, "Nako, napakalakas ng loob mo para makipaglaban sa aking malawak na langit na dakilang imperial na kabisera. Hindi mo kayang tiisin ang kahihinatnan." Tumingin si Mateo sa kanya at biglang ngumiti at sinabing, "Binabantaan mo ba ako? Senior Wildblade, paksain mo siya para sa akin." 1880. Putok. Hindi nagatubili si Wildblade Ghost Empyrean, muling pinatay si Innumerable Ghost Shadows, direktang binomba ang isang blade. Isang espada ang direktang nagpalipad kay Mike. Ubo, ubo. Tinamaan si Mike ng talon at nagtamo na ng malubhang pinsala, at malakas na umubo. Ang hindi mabilang na Ghost Shadows ni Wildblade Ghost Empyrean, kahit sina Wayne Kiao at Elman na magkahawak kamay, ay hindi kayang tapatan ito. Kaya paano ito mapipigilan ng isang maliit na Mike lamang? Hahaha. Mike, sira na ba ang utak mo? Hindi mo man lang naisip ang sitwasyon at nang ahas kang takutin si Mateo. Nang makita ni Wayne Kiao ang sitwasyon, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Hindi man lang nang ahas na salakayin ng dalawang halimaw na Empyrean si Wildblade matapos maghawak kamay. Si Mike, nang mag-isa at walang suporta, ay talagang nang ahas na gamitin ang malawak na langit na dakilang kabisera ng imperyo upang pilitin si Mateo. Talaga bang inaala niyang si Mateo ay isang malambot na persimmon? Nang makita ng mga makapangyarihang tunay na Diyos ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay biglang tumalon sa kanilang mga lalamunan. Isa itong makapangyarihang Empyrean, ngunit pinauwi na siya ni Mateo sa pamamagitan ng isang salita. Hindi rin sapat ang katatagan ng espasyo rito. Kung hindi, malamang na mapahamak si Mateo. Ngunit ang ataking ito ay nagbigay na rin ng malubhang pinsala kay Mike. Gumapang si Mike na tumayo, ang kanyang ekspresyon ay sukdulan na pangit. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa kanyang pinsala, o dahil ba sa nakakahiya. Ang mga pumunta rito ay pawang mga kayamanan. Ginamit mo ba ang malawak na langit na dakilang kabisera ng imperyo para takutin ako? Sa tingin ko ay hindi mo talaga inilabas ang utak mo nang umalis ka ng bahay. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti. Ay ituring mo ang sarili mong walang awa. Nagngingit-ngit si Mike at tumigil sa pagsasalita. Sa sitwasyong ito ngayon, ang pinakamakapangyarihan ay hindi ang iilang makapangyarihang Empyrean powerhouses, kundi si Mateo, ang maliit na celestial deity realm na ito. Ito ay dahil ang lakas ng Wildblade Ghost Empyrean ay higit na nalampasan ng ibang mga Empyrean. At sinunod ni Wildblade Ghost Empyrean ang bawat utos ni Mateo. Si Mike, ang makapangyarihang Empyrean ng pangunahing paksyong ito, ay labis na mayabang dahil sanay siyang gumanap bilang isang malupit. Dahil sa alitan ni Mateo kina Kang G, Maduro, at sa iba pa, naramdaman niyang nagalit ito sa mukha ng malawak na langit na dakilang imperial capital. Kaya naman nasabi niya ang mga salitang iyon. Maliban na lang, hindi niya inakala na si Mateo ay magiging ganito kadeterminado sa pagpatay, nagagawa ng hakbang kahit pa may hindi pagsang-ayon. Ang mga salita at kilos ni Mateo ay hindi katulad ng sa isang nakababata, kundi isang mabangis at ambisyosong tao na namumuno sa isang rehiyon. Hey! Dahil lumabas din ang dalawang duwag na pagong na ito, pwede na nating pag-usapan kung paano makapasok sa Immortal Grove Heavenly Palace, tama ba? Ang mga salitang ito, sinabi ni Wayne Kiao kay Mateo. Sa kasalukuyan, walang dod ang si Mateo ang may pinakamalaking karapatang magsalita. Malamig na sabi ni Mateo, bahala ka kung paano makapasok. Kung may kakayahan ka, pumasok ka para kunin ang mga kayamanan. Kung wala kang kakayahan, magbantay ka sa labas. Senior Wildblade, tara na. Pagkatapos magsalita, dinala ni Mateo ang Wildblade Ghost Empyrean at pumasok sa loob ng restriction ng may paghakbang. Nanliit ang mga mata ni Wayne Kiao, masyadong matapang ang kutob ng batang ito, para pumasok ng ganito lang. Hindi ba siya takot mamatay? Bulag at pabayak ang nilalang. Nang makita ni Mike ang sitwasyon, sinabi niya ng may malamig na pagsinghot. Kasabay nito, walang tigil siyang nagmura sa kanyang puso, isinusumpa na direktang malipol si Mateo sa pamamagitan ng paghihigpit. Gayunpaman, siya ay nadismaya. Matapos pumasok si Mateo sa restriction, wala man lang naging reaksyon ang restriction.
Nakita ko lang siyang lumipat ng posisyon, diretsyong nakarating sa labas ng pintuan ng palasyo. Langit-ngit. Dahan daw ang itinulak ni Mateo ang pinto pabukas. Nagbago ang mukha ni Wayne Kiao, at sinabi niya ng may galit na ungol, alam pala ng batang ito ang mga restriction. Sus Mariosep. Hindi ko maaaring payagang makapasok ang batang ito. Kung hindi, siya lang mag-isa ang magwawalis ng mga kayamanan sa loob. Nag-aalalang sabi ni Mike. Lumingon si Mateo at nakangiting sinabi, magdahan-dahan lang kayo. Huwag kayong magmadali. Papasok muna ako para galugarin ang daan. Pagkatapos magsalita, dumiretso siya sa Immortal Grove Heavenly Palace. Ito. Anong gagawin dito? Napakabigat ng mga paghihigpit ng Old Fort Immortal Grove. Kung tutuusin, hindi gagana ang malakas na pagsalakay. Nag-aalalang sabi ni Elmond. Ang iba ay mukhang nawalan din ng pag-asa. Walang mag-aakala na sa huling sandali, lahat ay gagayahin ni Mateo. Nang wala nang maisip ang lahat kung ano ang gagawin, nagmataas siyang pumasok. Lahat, sa tingin ko ay maipapasok ko kayong lahat. Nang mawalan na ng pag-asa ang lahat, isang boses ang umalangaw-ngaw na parang musikang mula sa langit. Nang tumingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses, natuklasan nilang isa pala itong binata sa Celestial Deity Realm. Ikaw. Sigurado ka bang kaya mo? Gumamit si Mike ng mga matang may pagdududa para tingnan siya. Ngumiti ng maliwanag ang binata at sinabing, maaari na akong mauna. Nagpalitan ng tingin ang lahat, at seryosong sinabi ni Wayne Kiao, sige. Umalis ka na. Dahan daw ang lumabas ang binata, parang naglalakad-lakad lang sa looban, at talagang naglakbay ng pabalik-balik. Maliban na lang, ang bilis niya sa paglampas sa restriction ay mas mabagal kumpara kay Mateo. Nang makita ng lahat ang sitwasyon, agad silang nagpakita ng matinding tuwa. Walang mag-aakala na ang binatang ito sa Celestial Deity Realm ay kayang labagin ang ganito kalaking paghihigpit. Nagliwanag ang mga mata ni Wayne Kiao at may kaaya-ayang pagkagulat na sinabi niya, ano ang pangalan mo? Ngumiti ang binata at sinabing, Tangyan. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Tangyan mismo. Kahit si Mateo ay hindi rin inisip na bukod sa kanya, ang lugar na ito ay mayroon pa ring taong kayang dumaan sa restriction. Hahaha, talaga, hindi ako binaygo ng langit. Bilisan mo, pinangunahan mo ang daan. Naiinip na sabi ni Wayne Kiao. Pero ngumiti si Tangyan at sinabing, mga senior, huwag kayong mag-alala, wala namang ibang kakayahan si Tangyan, pero nagsaliksik na ako tungkol sa mga restriction. Gayunpaman, may mapangahas na kahilingan ang junior na ito. Nagbago ang mukha ni Wayne Kiao, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal at nakangiting sinabi, magsalita ka. Sa oras na ito, kung hindi maghain ng anumang kahilingan si Tangyan, magiging abnormal na lang ito. Ngumiti si Tangyan at sinabing, kailangang gawin ng mga senior ang lahat ng makakaya ninyo para masiguro ang aking kaligtasan pagkatapos makapasok sa Heavenly Empyrean Immortal Grove na ito. Umaasa ako na lahat ay manampa ng Heavenly Dao Oath. Huwag ninyong gamitin ang ganitong uri ng mga matang tumingin sa akin. Sa mga nagawa ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, wala pa ring ideya kung anong uri ng paghihigpit ang umiiral sa loob. Para masiguro ang aking kaligtasan, ang mga senior ay kikita lamang at hindi matatalo. Sa ngayon, ang junior na ito ay wala ng ibang kahilingan at ang tanging hinihiling lamang ay makalabas ng ligtas. Nagpalitan ng tingin ang iilang makapangyarihang Empyrean powerhouses, at agad na sumang-ayon sa kahilingan ni Tangyan. Tulad ng sinabi ni Tangyan, ang mga paghihigpit ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay masyadong nakakatakot. Ang lugar na ito ay ang lungga ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, at hindi pa rin alam kung anong uri ng mga paghihigpit ang nasa loob. Dahil nandito si Tangyan, isa talaga itong magandang pagpipilian. Matapos manampa ng Heavenly Dao Oath, sinimulan ni Tangyan na dalhin ang lahat sa Immortal Grove Heavenly Palace. Pagkatapos makapasok sa palasyo sa langit, malamig na tumawa si Wild Blade Ghost Empyrean, hey, paano naiisip ng mga hanggal na iyon na si Young Master ang kahalili ni Lord Immortal Grove? Dahil dito, wala na silang magagawa kundi maghintay sa labas. Nakangiting sabi ni Mateo, maaaring hindi ganoon. Nagbago ang mukha ni Wild Blade Ghost Empyrean at nagtanong, Young Master, ano ang ibig sabihin nito?
Sabi ni Mateo, ang Heavenly Empyrean Immortal Grove ay naglatag ng napakalaking setup para maakit ang mga taong ito papasok. Ngayong nakarating na sila sa gate, paano sila matatanggihan sa gate? Nagbago ang mukha ni Wildblade Ghost Empyrean, at sinabi niya, ito. Ano ba ang gustong gawin ni Lord Immortal Grove? Ngumiti si Mateo at sinabing, ang tanging magagawa niyan ay malaman niya. Alinman sa dalawa, tiyak na hindi iyon magandang bagay para sa Immortal Grove World. Man! Biglang kumunat ang noo ni Mateo, nakaramdam ng alon ng pag-alon sa Purple Extreme Hall. Napukaw ang kanyang mga iniisip at lumitaw si Little Tong na yakap ang kulay rosas baboy na may kayamanan. Snort snort. Ungol ni Treasure Pig kay Mateo. Tumaas ang kilay ni Mateo at nakangiting sinabi, sige, susunod kami sa iyo. Binitawan ni Little Tong ang kanyang kamay. Agad na tumakbo si Treasure Pig papasok sa kailaliman ng malaking bulwagan na parang kidlat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.